kapihan sa Dipolog. Live kita nga nanuka dinhi sa atong official venue ang Camila Hotel 1 second floor. Din ang ground floor nini ana ang Sunburst Restaurant. So para sa inyo ang hotel accommodations, sa inyong staycation, sa inyong vacation away from home, ani kamo sa Camila Hotel 1 in front of Provincial Capital Dipolog City. O ingon man alang sa mga lamian usab nga pagkaon mga short orders at ari lang kamo dinhi sa Sunburst Restaurant. So kini ang kapihan sa Dipolog, makikauban na sab ninyo sulod sa duha ka takna nga public affairs program talk show nga nanuka dinhi sa dakbayan sa Dipolog. Live gayud kita nga gihatod sa Magic FM 90.9 MHz o ingon man hatod kaninyo pinagi sa EPT Media Services. Kini sa edit pahintito mo yung regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Hold on to your seats kaya itong mga kahinabi, karong buntaga mao ang mga tinugyanan, mga opisyalis sa Zamboanga del Norte Cooperative Conzaneco, kauban ato ang opisyal gikan sa National Electrification Administration in the person of Attorney Reth Roswell F. Mislang. And then of course, kauban sa itong mga panelists, ato i-acknowledge din itong mga crew sa itong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, si John Doe, si Silbert Adriatico Dondiano, atong IT Director nga may nagdala sa atong social media platforms sa YouTube, Facebook, ug man sa Twitter account. So good morning, good afternoon, good evening. All over the world, like and view us at Kapihan sa Dipolog diha sa atong page, no? So, ug man salamat kayo ani apod kauban nato si Dexter Pahenti. Dayon ang atong mga panelists atong i-roll call nga wala na to way kauban o uban siguro padulong na diri on the family way home, no, on the family way matod pa niya. So good morning and happy Sunday. I don't know makauban na to ni sila pero ako gyapon ning siya lang i-roll call kanunay ato ang mga panelists. Attorney Ruben B. Ligorio, Board Member Ronilio Boyli, Attorney Rosilier Matoy Barinaga, General Manager Alimarlo Dagpin sa Dapitan City Water District, CPA Panelist Julius C. Salaveria, Emmanuel Dalman Taghoy, atong Information Center Manager sa Philippine Information Agency. Nag-text na to nga on the way na sila para sa Zamboanga City, di na to ikauban. Of course, si Edgar Soronda o Diadre ang ato ang maanyag nga tinugyanan sa Philippine Ports Authority ang Administrative Manager dito sa PPA CYF ACAS. Unya rin ako ni siya patingugon. So, salamat sa itong official venue, ang Camila Hotel 1, pinagi sa manager niini nga si Mr. Gold Fabriga o mga staff. O ato pasalamat ato mga sponsors nga may nagdag kinabuhi sa itong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. National Grid Corporation of the Philippines, pinagi kang Beth Ladaga o ingon man kang Engineer Michael T. Sabihon, ang Community and Public Affairs Lead Specialist sa kapihan sa Dipolog. Ang NGCP, ang NGCP doon ay 52 billion pesos cable terminal station nga project na mahimutan sa Barangay Tag-Ulo sa Dakbayan sa Dapitan. Dagang salamat nga to kang President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr. ingon man kang Attorney Cynthia P. Alabanza, ang spokesperson sa NGCP. Ato partner kanunay sa kapihan sa Dipolog. Dagang salamat nga to kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District Zamboanga del Norte. Dagang salamat nga to kang Vice Governor Sinen Olvis Angeles, Presiding Officer sa Sangguniang Palaluwigan Zamboanga del Norte. Dagang salamat nga to kang Director Radon Sidinio, Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, Cagayan City. Dagang salamat nga to kang Congressman Romeo Janjan Halosos Jr., Member House of Representatives sa 1st District Zamboanga del Norte. Dagang salamat nga to kang Engineer Roland Soliva, Chairman Provincial Advisory Council sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office. O ingon man si Engineer Roland Soliva, ang President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Dagang salamat o good morning at to kang Ma'am Cecil Soliva. 2nd District Board Member Julius C. Napigkit, Presiding Officer Pro Tempore sa Guniang Palaluwigan Zamboanga del Norte, Vice Governor Aspirant. Mayor Evan Hope Boyet Olgis, Municipal Mayor sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Dagang salamat usab nga to kang Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte.
Daghang salamat na to sa Petra Cement Incorporated, pinaagi kang Engineer Gilbert Cruz sa Lower Irasan Rojas, Zamboanga del Norte. Daghang salamat na to ang former Congressman Seth Frederick Bulit Talusos, mayoralty candidate sa Dakbayan sa Dapitan. Attorney Peter Waico, Dipolog City Councilor and ex-officio board member, 2nd District, Zamboanga del Norte, as President of the Philippine Councilors League, Zamboanga del Norte Chapter, board member, aspirant of the 2nd District of Zamboanga del Norte. Mayor Melody J. Tulin, Municipal Mayor sa the Musical Town, Zamboanga del Norte. Hopefully, December 5 po na ata sa lungsod sa Salog. Daghang salamat na to sa Janos Marketing na maligya sa mga spare parts, sa motorcycle parts, o uban pa sa ubos lamang ng presyo. Anamay mutang sa Quezon Avenue, Dakbayan sa Dipolog. Pangitaan lang si Janos Yu, ang proprietor manager, pinagi sa telephone number 212-1148. And of course, salamat na to kang Wilbert Jojo Magallanes, former city administrator sa Dakbayan sa Dapitan, board member candidate sa 3rd District, Zamboanga del Norte. JJ&P Fruit Nursery and Lumber Yard na maligya sa variety of fruit seedlings and coconut lumbers at a reasonable price. Anamay mo sa Barangay Lingasad, lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Pagitaan lang si Mr. Porferio Necesario, ang proprietor manager. Tech and Photo at Kia Motors. Alang sa inyo mga t-shirt printing o guban pa, pagitaan lang si Luciano Apostol Jr. Cellphone number 0951-948-3274. Kasaba Growers Association of the Philippines. Kung kagapan, maligya sa mga kasaba chips, boneless bangus, uguban pa, farm products. Anamin mo tag sa ground floor sa Dapitan City Hall o ingon man sa Dampa, Dakbayan sa Dapitan. Pakikitai lang si ni Susan Impinado. O ingon man lang sa lamian ng pork and chicken barbecue, chicken pako, 100 pesos each, chicken pa, 100 pesos each, pork, 10 pesos each, 11 pieces for 100 pesos. Look for stall number 2 at Monggils and Iriza Barbecue, Dipolog City, Boulevard. And shout out to Roger William and Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland. Ngadto kang RD o Jennifer sa Doha, Qatar. Ngadto kang Lady, kang Baby Zenzen o kang George sa Toronto, Canada. O adunay nagpa-shoutout na ko karong buntag kay galanog-lanog kita diha sa lungsod sa Mutya, no? Ang kapiyan sa Dipolog, galanog-lanog usab karon sa lungsod sa Mutya. So, good morning nato ka Papadoy, Mama Vicky, Wendrev, Jill Bekazen, Christian Mark, Ever, Sabrina, Yesha o Althea Zairos. Pahinti Family of Mutya, thank you. Matod pa ni Evergilin, Pahinti Villanueva. So, galanog-lanog yung punta diha sa lungsod sa Mutya, Zamboanga del Norte. Dayon, ayhan ako i-acknowledge ang uban. Good morning ato sa ato ang mga suki nga paminaw sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. And sa dili pa nato i-acknowledge ato mga panelists, no, kay na kuwala ko na okay. Before ta mo proceed jud sa ato ang kapihan sa Dipolog interview proper, please join me in praying kay importante kaayo ni nga mga chi kita sa matag adlaw nga tanan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom, that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs and help us to lead others to you by our example. Most loving, Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created, now and forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To God be all the glory, as always. Okay, ito i-acknowledge sa itong mga panelists diri sa itong kapihan sa Dipolog. Kauban din ito ang station manager sa Magic FM, si Mr. Arnel po. First come, first serve. Wyatt Akas, Administrative Manager sa Philippine Ports Authority. Good morning, Wyatt, and happy Sunday to you.
Good morning, Ma'am Edith, and good morning kay Attorney Miss Lang. Ang ako ang alma mater, pero MSU Marawi ka, sir. Ako Jensen, Iligan. So sa Nico personnel kay Miss Diaz, kay Agaw Board Member Lee, o sa tanan na adere si Engineer Cardenas. Libradelia. Good morning sa mga tagpaminaw sa kapihan sa Dipolog. Happy Sunday, everyone. Okay. Okay, thank you so much. Ato i-acknowledge sa ang panelist sa ato ang kapihan sa Dipolog. Ato ang board member si Can District, si board member Ronilio Boy Lee. Labadit, kang ito ni Islang karumok kita rin. Sukat pagpuli niya as public supervisor, ang general manager. Neri, si Maribik ni? Lahi mong bitsura. Eh, di naman siya sa Maribik. Hindi, na-6 yung mga. Kuya Dante sabihin, Arnel, arigin ko gigas niya, dito ko siya may kung ganyan yung nilit, kaya ato pag dito sa interview dito sa inyong opisina ng bago, mura ito yung kasyon nga katanaw dito sa opisina ninyo kay sukat sa una nga di nga may amigo ni Lapot, ano yung kasubo niya? Censored, ha? Ano ko dito kasublon? Censored. Nonetheless, at least hapsay na ang wala na yung politika, wala na yung sumuk-samok, labi na tuwiling nga sumukan kayo. Kanilang na yung problema karoon mo na nga, tingin ko nga-edit nga, dit atong tawag sa linggo balik, kaya aging napagyan mo kuning ni-increase, ikalit ni-increase sa kurente, uban pa ng mga increases. Muna nga importante, may bawaan yung mga tauhan. Nag-expect ko na si inyong ISG dali, kaya mo nga iyang trabaho unta, may balog sa mga inundan, sa mga kusis ang mga salary rate increases guban pa. Naman si Kuya Dante, yung information officer, sabi nung napulihan na ni mo, Dan, may buntag din. Okay, thank you so much. Ito yan, yama-yama sa unahan, iyara to sa nagsibiyaha, walabot ang pagdumala sa istasyon. Okay? Okay, so, thank you so much sa acknowledge si Dante sabihin na sa taga-Saneco kawan na to sa media, of course. Ato i-acknowledge sa itong mga bisita, karong tagagitan sa Zamboanga del Norte Cooperative. O ingon na ito ang bisita nga si Attorney Ref Roswell F. Mislang, ato ang project coordinator sa sa Saneco, and of course coming from National Electrification Administration. The only rose among the thorns, ato na i-acknowledge si Miss Karen Ahias. Good morning, ma'am, and welcome to Kapihan sa Dipolog. I-on paliw, naka-on. Hi, thank you, ma'am. Good morning sa tanan, Attorney Ret or Project Supervisor, and our manager of the Corporate Planning Department, Engineer Neri Libadilla, and the whole team of Kapihan sa Dipolog, Mayang Buntag. Thank you so much, and of course we have with us dili niya stranger sa media kay connected siya before no sa DXAA, si Engineer Neri Libadilla, ang Corporate Planning Officer sa Saneco. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning. Salamat sa itong tigpaila, no? Mayang buntag sa tanang naminaw sa Kapihan sa Dipolog. So, Neri Libadilla, may gidala karon sa Corporate Planning Department. Thank you so much, and of course, the last but not the least, kay wala pa man diri atong OIC General Manager, atong acknowledge diri ang Project Supervisor sa Zamboanga del Norte Electric Cooperative from the National Electrification Administration. Second time around sa atong Kapihan sa Dipolog, Attorney Ralph Roswell F. Mislang. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat sa oportunidad nga gimbitan nyo kaming mga taga Saneco, inyong katabang o inyong gisaligan sa pagpadagan. No? Nagpasalamat po ko sa oportunidad nga mamit na ko ang ato ang former GM,
Si Boyli kaduha pa. Second GM sa Saneco. Second GM. So medyo kuan siya. Kung sa kuan pa tugas. Sa pang-serbisyo. No kuan na gid siya nga ingnon ta lang kung iskutanan sa kuryente, no, naikasinatian, nagpasalamat ko nga dapat panahon makasinati atong radio station manager tanang nagpaminaw. No, again, mayroon ko nga ang una na kong gi-request sa diyang gihangyo ko nga interview usara ka pulo, usara ka praise. Ewan ako, no holds barred. Wala tawag panuko, whatever you ask, nga tanaw nyo sakto, no, paminaw kay mas may man ang wala tayo lipod. No, dugay naman ako ng gisulti nga kung sa hindi lang nato ma-explain sa taas nga paghinabi, but that is what I wanted kay yung sa manggod kung natin po pag-abot yun sa pikas kita ang muhimong interpretasyon. No, that's why I requested no parts bard ko kung sa inyo nakita kung sa inyo ikasaway itong dawaton kay ika-improve man agad sa among serbisyo kay kami isip opisyalis lang ninyo kamo ang tag-iya ang member konsumante. So we owe it to you the very transparency that you require from us and of course the accountability. So when I came here, as I have said, nagpasalamat ko sa pagsalig sa mga opisyalis sa Saneco o sa upang lumulupyo although nagbanaog ang akong pangalan kay sige mag-i-radio baka okay lang, no? Sa imadlo ko magpaila kay may mamatay nga ikaw dito sa tourist lang ako man ano man dahil sir wala lang sir but anyway you know sa ilang nasabtan that to me when I came here I make it sure to be very transparent and to be very accountable to whatever we have decided para sa kayuhan sa Saneco. Kung naikakulangon siguro atong may diskusyon para sa better pang improvement sa pagserbisyo mo nang yun ako no holds barred. This is just a short opportunity for us to have an interaction. So kamo nga nagpaminaw po, nagpasalamat mi sa pagsalig sa kapihan sa Dipolog. Dili man sa onsa, no? This is one station kung inyong paminawan has an opportunity for you to really ask not just the Saneco but all local politicians what is happening now in the Zamboanga del Norte province. No, daghan sila mismo ang magpadala sa mga concerns mo na nagpasalamat ko sa oportunidad ma'am sa tanan na minaw karon. Daghang salamat o may buntag. Thank you so much, Attorney Miss Lang. Very well said, no? No hugs barred kay especially from the very first time namo nga interview dito sa Saneco, diri kata karon sa Camille Hotel 1. Honest to goodness, namingon na siya nako nga no hugs barred. If you want any questions to be asked, go ahead. Basta kay kaya niya nga matubag. No politics. Okay? Sa mubo pa, kung ang kamatuoran yung ipangita, naa sa kapihan sa Dipolog. Thank you, sir, for the trust and confidence. Thank you, sir, ha? Okay. Happy Feast of Christ the King. Matod pa ni Julius Salaveria yung questions to follow later. Okay? Let's start the ball rolling. Okay. So, okay, you will... Okay, sige. Taga nito, Salamat si board member Boyle. Sige. Tugas. Na liter TV ng tugas. Na meaning na tigulang. Negative ang connotation, positive na kay anti-God. Actually, doon ko mga kontragyo niya sa Saneco sa unang kuno. Pero naman si Dante, naman si Neri, ka politiko na ko, wag magkusukat mo atake yung Saneco. I mean, ako lang i-clear ng akong posisyon ha. Kaysa pag take over mo, I kept my silence. Bisan ani nga nagkapuas aning increase sa kuryente, wag ko tawag committee hearing, wag ko invite sa sunian ninyo because you will be given the chance to explain nga wala yung bahid politika. Kaya patawag mo dito, may nga na ba, uy, bigla ng politika. Ikaw ganun, alaan magagbituoy ka. Nga na ba? Dili na po, nasa lusos po. Tanan, nalaan ko sa... Kinana mo gina sa Saneco, if you keep your silence, wag kay gisaydan, mura po kagbingka, init, pikas-pikas. Kinana, gina, nga itong gibati sa una. Now, karon, wag sukat, karon, I come here to help. Saneco, you cannot kill the golden, the ghost that lays the golden egg. Muna nga, golden ang ipagawas kanunay, atong tabangan. Do not kill the ghost. Muna akong purpose kay
Diha utang na buhi. So una pa, for 22 years, napo diha. Gikan sa ubos, tamas taas. So karon nangay gumig number 1 yun. Unya na mga capex, etc. Kay lamat ko na niri. Kanang mga discount, kanang mga itemize sa inyong billing. Kinilang sang kuan, direct. Gusto may direct nga answer. Walay libot-libot, walay technical term. Kana na yung direct nga masabtan sa tanan. Nga mang di-increase man ang atong kuryente. Di ba gipost man niyo sa iyong lamdag, sa Luagadan, di ba may friend sa lamdag, mo sige subay. Pero na sa Facebook, na yung mga rates sa kanang low voltage, high voltage ug high voltage. Ato ra po na i-explain ng mga voltage kay kanang high voltage katulong atuan sa una. Narabay sa lidang nga voltage 5. Oh. Karon lang yun, attorney, o whoever can answer this, unsa mag-request na nung na-increase mga ito. Sa una ko, nakadunggo, nakamonitor ko, naduna ko na yung mga contract sa mga independent power supplier, etc. etc. Usa siguro mas factor, pero basig na ilain, si sense loss ba, mga kawats corrective, voltage drop, etc. etc. Okay. So who will answer the question first? Engineer Neri Libradilla. Okay, and then Attorney West. Yeah. So muna gitala na utuyo ang mga opisyalis para direct ang concern, tapos mga concern ng mga technical, kung na yung technical ma-explain nila in layman's term. Because remember, I'm a lawyer, so mas maayon na silang explicar. Yeah. Yes, si Engineer Libraderia day ang ato ang core plan manager. Part siyang trabaho is kanang gitawag nato nga pag-review sa tanang mga kontrata sa power supply agreement. Ikaduha kung unsay mga maayong providers, pagtanaw, o kanang most especially kanang nomination. I-explain na in detail siguro unsa nang nomination, kanang pagkuha nato sa konting nga mas makatipid ta. So although generally we'll answer that later, but I think I will have to give time to Engineer Libraderia to more or less limanize kanang kahit taga-bukid In simple makasapot terms. Okay. sa ato ang sitwasyon. Okay, go ahead please, Engineer Libradilla. Okay, daghang salamat. Paningkamutan na ito nga malimanize kanag yung masaptan yun. Pagsugod sa increase, way back siguro mga August, nagsugod to siya. August, September, pagkaroon. Ang bugtong hinungdan na gina niya, ang atong giangkatan sa supply. So mamagani pag-increase sa rate, nagsulat dayon ta, pinaagi sa itong OICGM, nagsulat ta, nangutan na ta sa itong mga IPPs, kanang power suppliers na to. Kung sa mahinungdan sa pag-increase, kasi sila, taas man nilang hatagod nga bill na to. Kaya siyempre, kung silang i-bill, maro pa na itong gamon nga rate, mo ito makas-on sa mga consumer. So mo nag-reply ang mga mga power suppliers. Tulo ka mga power suppliers atong gisulatan. Mao ni atong giangkatan priority sa atong mga supply. Kani nga mga power suppliers, mga coal-fired power plant. Kay mo man ay gisuglan sa Sanico, sa kontrata. Sa atong ikuan mo niya sa kanang mga power suppliers. So nagsulatan nila, kung sige, hanggang anong nitaas man ang inyong bill diri sa Sanico. So ang ilang reply, pareha ra gyud silang tulo ang presyo sa coal sa world market. Okay. So pasabot sa ilang letter, sa ilang reply, ang kining coal kay itong gihimo nilang sugnod sa ilang planta, ginaangkat ni sa gawa sa nasod. Kumbaga uling. Uling sa tuwa nga liman. Coal na siya, mineral man ko na naa siya Uling mga charcoal. So sa kadagharan sa ila ang giangkat is gagikan sa China. So na may letter nila dire reply. So gikan giangkat yun. Kaya nagsaka ang presyo sa coal sa kalibutan nga merkado, motong wala silang himo, ilang yung ilang i-pass on. So motong isaka ang bill, pinagyan ng naa, itapod sa side ko sa Sanico kay pass-through charge naman po. So motong pag himo sa rate, itaas gid ang bill. Motong kasagunsong to hangtod nga October, katuhat na nagsulat. Mutana na po ta, kaya nga nung ni-increase na po. More gyapon ang tubag. Nisaka ang presyo sa coal sa market. Dunganan pa,
sa ginatawag nilang technical term na mga indices bitaw. Yes, go ahead. Indices. Then sa pato katong forex Forex. dependent man Foreign sila sa exchange. forex. So dollar piso dependent man sila. So mo na yung mga aspeto na saka. Pwede mo maka... Yeah. Sige. Kanang gitawag mo call na pricing. Ano, maubos siya. Automatic maubos po ang rate na sa rate. IPP. Dependent At yung pasabot na IPP, Independent Power Producer. Kana kay namanggoy sa una, NPC pamanggot to, PISAM. Karon nanay nanulod ng mga private power supplier. So, automatic ang mo reduce. Wala ba ko kadungog og history sa likong ni reduce og rate yun. Pero sige na lang, kaning forex, asan partikular nga masulod ang forex? Sa crudo o sa karang diesel? Nga na? pero sir, pwede mo. Simplihan nato pagsabot no ang power supply producers mostly coal. Kung mayroon ganing ka coal, giswerte ta kay kana may pinakabarato sunod sa hydro. That's why there was a semblance nga sa unang pabarato ta. Kay barato na ko ang uban nga diesel, ang uban ga solar, mahal na gito sila. That's why sa ato nag-enjoy ta for quite some time kay coal man atong supply. But pag abot sa karon kaning gitawag nga world market, nagtaas ang presyo sa coal. So, na may gitawag diya nga kanang capital recovery fee, variable O&M, na ay fixed O&M. So, kanang gitawag nga variable, diya mo kami ng forex. Kaya naman, ang pagpalit na to, di man peso, but in dollars. So, every time na i-movement sa atong currency, mataas rin siya, mo-adjust, o mububo po siya, mububo. So, mo na ang explanation sa forex because ang cost sa plant na ay dollar component, especially sa loan po nila. But that is all embodied into one price when they offer that to us. So, mo na ang explanation. So, sa call pod ko, mububo, ganun, pass on man. Ako, I had been with the Energy Regulatory Commission for 17 years. I've been the chief of the legal officer sa national. Tapos I've been hearing all power supply agreements all over the Philippines. Tanang ko. That's why I'm so familiar. Wala lang ko bitubag kay una-una na ko. There's no need. Kaya nga naman, kung ang pangutanan ay political undertone, no matter how you are going to explain, it will never be understood. Yes. And it will always have a color. Yes, so Basta ingon ako, sa duha ka punto, una, sa akong pag-abot di ari, wala ko gipirmahan, so dili ako ang pwedeng singlon kay wala man ko gipirmahan. Ikadua, kung naa may gipirmahan, when I tried to review, nakita na ko nga sakto nga pangontrata nga naman. Dili man ta overcontracted pareha sa uban. No? Gi-honor na to nga kontrata. That's why ang a little complicated ang kanang gitawag na to nga ang power supply concept kaning gitawag nga pagtasok pag-ubos. Ang ato mga mainduman nga basta mo taas-taas na kaysa no dili kay tataas kay coal man ta. Nahitabo lang nga nagtaas ang coal price. Ang uban mas mahal but dili na ko i-discuss kay in fairness sa ilang pagpadagan. So, mao na ang nahitabo sa tuwa parehas nga po na sa isda ko himunonaon. No sa una, barato pa gyud plus 3 years ago. Dili man na sa constant mumog gyud ang presyo. That's a reality that we should accept. But as much as possible ingon na mo nga kung mahimo lang yun, sakto lang, kaya may formulang i-approve ang ERC. Ang Energy Regulatory Commission, niyo na siya nga, dili mo pwedeng magpataw o rate nga dili aprobado. So when we reviewed that, we already reviewed also all the components, including the formula nga unsaon sa pag-adjust, kay magsabit man sa NECO or ating electric kooperatiba o mga bulanon. So makita na karon nga, gi-apply ba niyo ang formula. So these are all approved by the ERC. Mo nang say dili masabta kay mo tay pasanginan ERC no dili ERC ang na jurisdiction sa pagtaas o pag-ubos kay makita man niya. Siya man ang nag-aprobar sa taripa. Yes, kaya na may decided ang kaso, no? Bisan murag sa akong panahon pa mga ganina, na say adjustment sa foreign ma-charge na to sa mga consumers. Yes, sakto na. However, ang ipasabot ni sa atong engineer Neri, depende ta sa pricing sa supply sa coal o sa diesel. Dili, ang ato wala man tay kwan. Wala ba Sa coal plant wala ta. Terma South? Wala. Wala na. So mo na yun nga coal ta. Pareho ra mi posisyon i-elaborate lang. Coal ba na tanan ang supply karon? Wala diesel? Wala na diesel. Karon sa Pisang.
Mix. Muna Okay, atong tubangon diretso para masunod-sunod na itong paspas, no? Gibitam yan na sa Dipolog, Sangguniang Panglungsod, no? Yung panako, ang palisiyan na mo is kung kinsay mong bitar, among atubangon para i-explicar, kaya amo man ang mandatos nga i-explicar. Kaya lang uban, hatok mga bitar, o dili po gusto mga bitar, tapos pagsangin na din sa niko nga dili gusto mo tubang, dili na sa mao ang punto. No? Sa dito mi, kanang gipangutanan na to nga ampisam, kung imong tan-awon, sa under sa EPIRA, gibutang da specifically sa provision nga dili na pwedeng magtukod og power plant ang National Power Corporation. It's going to be privatized. That is why makita nimo ang Terma South, ang Terma Inpisim na sa una. Ang nabilin diya sa to ang wala misubot ang atong magbabalaw na supposedly after 10 years from the enactment of EPIRA, which is 2001, 2011 pa lang, i-privatize ng Agos, kaning mga hydro. Agos 1, pababa sa 7 o 6. So mo nang ingon karon ng kuang nga, dili mo sugot kay maurang ni makabarato. So mo na nga punto ang atong gusto nisgutan nga, ang tanan na privatize. Tama. So kanang ubang nga nagpabiling to kay namugong nga ato mga legislators nga kung pwede, dili nato ni siya i-appeal. I-extend na to kay naaman sa balawod. So ilang gamit ang balawod nga ingon sila nga kaning mga Agos kuan na sa Kapulangi kuan na nga i-exempt nato ni siya sa EPIRA. Mo na explanation nga nung anay nagpabilin. Okay. Fast forward. So sila nag-deliver ba ito natin gitawag nga transition supply contract. Ipanghatag ni sa tanang kooperatiba kay mas barato. Pero dili mo pwede nga sila ang ilang supplyan usara. Kaya tanan mag-ilog man, siyempre barato, hydro, may sila nga, di ari amo 5, di amo pulo, dili mo na ang transition supply. When I heard the contracts, gibahin ni sila. And one of the reasons why dili man makasulod ang mga investors na to o kaning magbutang plata nga naman, di man sila ka-compete sa price. No, billions ang ilang i-invest. Mo nang ingon ang pisam nga, okay, we will certify nga dili na mi makahatag ninyo. Sa kanang gitawag nato nga hydro, igo-igo na lang kay nga naman para ma-entice ang mga investors nga manulod mo nang nanatay Gen Power, coal, nanatay. Kasi una, dili sila musulod, hanto dili sila guaranteed. That's the business aspect of the power generation. So, to cut it short, ilang gibuhat karon ginahinan na nila og limit ang unsay piling ko sa ang pinaka-latest development is kaning ilang nabilin. Wala na nila gihatag, gimubo nga naman, ilan namang gihimo siya ancillary services. Ang ancillary services is, ang pasabutan niya, kung panahon nga wala na imudagan tanan, no, dili man yung padagan, amo ning i-reserve sa imuha, kaning dako-dako nga bulto, tapos bayaran mi. Kaya naman, kaya kung di mudagan, dogi mi, so bayaran mi anytime. Mura na sa gitawag sa akin, no, dool-dool sa pagsabot sa emergency. Kaya kung although di na sa emergency, it's ancillary. Para masabtan lang sa ato ang mga naminaw sa lagyo nga. Kani siya, payo nga, kulang ta. Padagan mi. Na kung di mo padagan, logi mi. Saan mo yung pagbayad sa mua? Bayaran mo. Mo na ipasabot sa ancillary niya. Guaranteed sila. Mo na makita ni mo karon after that pronouncement, nagsumputan karon ang mga different power generators all over the country. Na ay KIPCO, dari na Gen Power, na San Miguel, na ay sa paning FDC. So, daghan ni sila. Mauna ang explanation sa pagsupport sa mga different generators after NPC. Okay. We will come later on na ancillary yung mga IPP. Munang utana lang ko, mura ba na ikaw sa increase sa itong rate kanang forex o kining presyo sa market. Mura ba na ikaw na na-increase ang atong rate? Kaya daghan mga factors. Number 1, kanang gitawag mo forex or world market sa supply, sa fuel. And number 2, ang system flows. Pila may gi-allow sa ERC nga di ka makapason. Di ba 12%? Karon? Sige, akong Si Attorney ang Misla. systems loss is a different concept from the generation of Pero tariff. that can affect the rate. No. Like, kung mangutana ka, ang imo pangutanan ganiya atong tinahod nga moderator is, kung sa may cost, nato nitando atong kwan, so ako lang masig tarbutingog atong ipangutana is, ang cost niya is klaro, no? It's the coal price, that movement in the market. Tapos, it's the forex. Kaya gamove man ni siya.
That is why dili siya concerned. That is as far as generation rate is concerned. Karon, maybe you are referring to some increases like distribution. Ang component nato kung yung tanawon diha, natay generation rate, natay transmission wheeling charge, natay distribution wheeling rates. So, if you are asking on the generation, the answer is yes. Ang naging component is the forex and the coal. If you ask about the distribution's wheeling charge, it's a different issue. But if you want us to address that, then we'll give you some inputs a little. No? Generally, kanitanan sila, dili ni pwedeng ipasa kung walang approval sa ERC. So, everything is approved. It has undergone hearings, tapos gisuta tanan. So, sa distribution wheeling rates, kung atong tanawon, major, no? Natin gitawag nga rules for setting the electricity wheeling rates. Sa Bisaya, pabalaot or pag-guidelines kung saan ang ato ang pagsingil sa atong distribution. Taripa, duha, natin gitawag diha nga kanang DSM kanang pagpatagan o kanang REWC CAPEX. So, sukad sa 2013, wala pa ta magpa-increase. It's only the CAPEX nga kailangan nato kay naa may provision diha ang konseptyan, okay. Duha ka buok, DSM, distribution, supply, metering, kung saan yung pagpatagan, o sa mga proyekto gamay, ngay mga gamiton para masustain yung mga electric cooperative, kay magpasundo magkatao, di man pwedeng wala sa operation expenses. So we have given that sa ERC when I was there, no, nga kanang taripa siya, I think 2013 pa ang taripa, wala ta kita mag-increase as far as distribution wheeling rates is concerned. Ikadua, ang ikadua ng component kanang REWC, Reinvestment Fund for Sustainable CAPEX. Ang provision niya sa rules, ingon siya, maningil mo 0.23 39 centavos kada para sa inyong CAPEX. Kung dili sa enough, dili igo, karon mo naog mo sa inyong asembleya, mangayo mo katahuran nga pwede pa mag-increase na gamay para idungag kidaghan may projects pang-angay buhaton. So mo nang seemingly more natin increase practically wala sa atong distribution rates. Okay. Wa man matubag tungguan by the system flows. Can this affect the rate? Damay gialaw nga losses along the way. Ibalo kung mo mga consumers kay balo siguro ang system flows kanang paggamit o nga transformer mag-andar mo na kaning mga metering etc. Dayon kaning electric co-op siguro wa mo meter gamit kuryente etc. O kaning mga kawatan ng kuryente that can attribute to system losses, di ba? Then doon ay allowable percentage. Other than that, musakas taas, ipakang na sa consumers, di ba? Di ba? So, depende po na sa system loss. O kaning prices po sa charcoal o charcoal, kaning coal supply. So, napailaing daghang factor sana. Supply, system loss, o I don't know, kaning voltage drop, o gi-charge ba ninyo? Di ba sa inyong bill, makita sa mga consumers, naipagani senior citizens discount, nag-charge sa mga consumers. Are you giving 20% discount to senior citizens? Nana ba? Napay mga missionary charges. Kung saan maning missionary charges? Sige, ako usahon nga, with all due respect, usahon na to, kay sa katagan sa pangutana, baka ang tubag, dili makover tong ubang pangutana. So, sa isahon na to, na yung system so siguro, naman na tong compute mismo kung unsa ang mga systems losses, mahatag explanation. Although I will later on summarize it, no? Being the acting general manager, acting project supervisor. Sige, salamat na. Ang atong system loss, pinasikat sa ERC resolution, latest na ERC resolution. Ana karon sa 10.25 ang cap isit sa ERC. So, meaning 10.25 diha lang gialaw sa ERC nga ipass on nga to sa consumer. Kung mukubiyan na ka sa 10.25 nga cap, I-charge sa consumers. Dili na. Mo na siya i-shoulder karon sa electric cooperative. Dapat rin sa inyong bill. So, ang system loss nga computation, na po ni siya ay formula nga gihatag sa ERC. So, gasunod na po ni sa formula karon nga gi-provide sa ERC. Actually, si system loss magod sa kreatibo kan kung atong tan-aw na siya.
sa pagangkat nato sa kuryente padung sa pagbaligya usik nana sa usik yon sa magod sa tubig kung magpadagan kag tubig ito nga ipagi nimo tubo kanang pila ka litro diya pagabot diri sa tumoy kulangan na gyud na siya nana na siya usik pero ang gibayran nimo katong tibukan nimo koreksyonan ka na ko, no? Kaya yun mo nga, kanang sobra sa 10%, i-charge ni mo sa elektriko. Pero nga sa bill, na systems loss, nag-charge mo o 1 peso and 9 centavos. Charge ni sa consumers, di-absorb sa ko. Nga naman eh. Sige, go ahead. Sige, Engineer Neri. Mas maini para matrain po sila nga makigatubang later on sa mga pangutana. Sige. Ako pa ko si Kuan, si Karen. Okay, si Karen. Pinagi sa ang unsa gyud ang computation gyud sa systems loss rate nga gi pan sa ERC. Yes, sa pangutanan, sir, no, on the ano na ay na system loss rate atong gipass on ng the consumers. As giingon na ni Sir Neri, so the ERC provided us the cap na pwede na to ma-recover from the member consumers, no, so which is 10.25%. So if you have an actual system loss of 9%, so katong 9% mo to siya mong i-pass on ni consumer, no, so yes. O mubiyan ka sa 10.25 of which mong actual is at 11%, so only taman lang ka sa 10.25% na i-pass on, of which mo na siya itong nakita sa itong bill nga. Okay. Biyan sa cap, sir, biyan sa cap na 10.25%, ba na siya i-absorb ni Co-op. So, ang ipasabot mo, lower than 10%, charge mo sa consumers? Ang system loss? Because that is allowed. Dili man pwedeng nga wala kay systems loss. For example, kaniya diretsa, maghiring-hiring man ko. The reason why we have a CAPEX, kaya ngon sila, dili mi gusto magpakurinting layo, kanang lang bukod-bukid, gano'n man, na may systems loss. Layo ko na kay pila ka buok na diya, pila rin gakuha. But we could not blink our eye on them. Nga, diaring nga lang ta total. Gamay man systems loss kay, kung na compact man taas sa city, kung tapitan or dipulo kay sultanan. O sana na ka-general concept that you can see why there is really a systems loss. Muna yun ang ERC nga, okay, allowed ka na mo 10.25. Ay, pasabotan na niya, cap. Pero kung ang imong actual o na particular given month kato ingon ni is 9% lang, 9% lang imong recharge. But 10.25 allowed ka hanggang diha lang mo na gimin sa cap. Beyond that, dili na nimo pwedeng isingil. So, kung nagbiyan ka, kutob na mo singil ang sanay ko sa 10.25. That is what it means. That is why kung tanaw ko 1.19 na siya, you will translate that into a specific percentage kay dili man amount. Depende sa katako karon sa imong bill. Kay allowed man siya. Okay, balik ta. Katong giingon niya nga pagpalit na to pag-distribute. So, kung yung makita, kung biyan, unsa may pasabot yan nang dili mo pass on, dili na pwedeng single na sa member consumers. Mo na giniyon sa ERC nga, naaman take up. Ang mo-shoulder na ako, ibig sabihin, inefficient siya. So, i-shoulder niya, ang iyang DSA, makuhaan dito, ipambayad niya sa, bayaran mo na ito ng kurente. When we take over systems, natin ikuha. No? So, maunang madiskaril ang iyang operation. Mo nang gingon na mo nga, kailangan mag-CAPEX na. Kaya the solution of the CAPEX is to address the systems loss. Actually, mo na yung purpose sa atong capital expenditure. Dili na sa project na ilugan. Nga, silusan sa mga politiko o sa mga taga-Saneco. These are projects intended to really address the systems loss. Maunang matingalta, mga ayot tagkamay, dungag, for example, sa sindangan, mga ayot tag 4 sentimos para idungal sa pagsingil para ma-improve sila. Okay, very concrete example. If you happen to visit Sindangan before, no, dili na last 5 years ago. Pero nga nung na-improve man siya because we put at substations, naanay siya yung mga CAPEX nga na yung mga corresponding amount para mauna karon sa imong finance other than the 0.39 centavos nga itong ginasingin. So that's the concept of the systems loss. Tanan mong ipalit, dili pwedeng servisyon at diari kaya naman magpadagan ta karon dito, dili naman kitang konsumante na ay systems loss nga dako dito, but it will average into something. Mo nang ako naghiring ko sa una, yun day ko sa ilang unya katong taga Bukid, ano di na ko i-mention sa specific sa Mindanao.
Nga kuan, nga hindi man yung tagaan. Sir, layo mo ka ang systems loss dito. You don't care. Why? Because that is your mandate to electrify. Mo nang abot di ari, ako nung sa ila, balag taas nga, basta kay make it sure nga dili ta mula pa sa 10.25 kasi mo suffer ta. Now, kung sa tinuod lang, kung ipulog lang ang serbisyuhan na to, kung dapitan, we can hit as much as 8%. Kung kanira sila, nga naman, compact man, doon man, ang imong losses dili kayo. Mao na ang concept sa nga ang general concept magud sa pagsabot sa iban, basta nawat-an ka, i-charge ni siya, dili na mao. Ang systems loss basically is the operation of a distribution utility, how it should well be done. Kay dili pwede nga imong gikuha 100% pag deliver 100% po siya. Mao nang naay kita nga naman. Generally na gitawag nga technical systems loss, na administrative o non-technical. So dito na ipang-charge. Kanang kurente, gagamiton, charge na siya para kahit paano ang pag-operation niya part. So yun na ang konsepto sa systems. In short, nag-evolve na ang IPERA since then. Sa una, wala may pakialam. Pero karon nagbutang ng ERC mga regulations to make it sure that the co-op should be efficient. Muna yun siya, pag mulapas ka na, charge na yung problema na nimo. You could not charge that to the member consumers because you have only allowed this much. And in fact, the IRC is contemplating na i-lower pagod niya to be efficient. So, ito ni, balik ko na ko ang basic na pangutana. Can system plus affect the rate? Sa ito pa, karon yung mga i-absorb sa ko, pero karon na September billing, doon ay 1 peso and 9 centavos. So that means, doon ay medyo, I don't know, say factor na. It's part of the rate. So, Dili na yung mo apay kay part, at yung kanang ganiya, yung ani, ubos ang atong karon para masabtan. Natay generation, naisgutan na to, unsay apekto, natay distribution, natay transmission, isa-isa ho na to kay kung kumunit ni mo tanan sa whole, pati ang generation, you would concept it as a systems loss, which is not. Muna yun na una sa systems loss, i-attributable na siya. Ibig sabihin, ang pwede rin maningil og systems loss as far as operation of a DO is concerned is the DO. Di pwede maningil ang generation. Okay. Ang pangutana, makapikto ba? Makapikto, ihunanin lang sir, para assured ta. Makapikto siya, simple ka na ay systems loss. Ikaduha, ngay pinaka-importante. Dili, okay lang. Ikaduha nga pinaka-importante, kana siya tanan monthly, gasubmit mi sa ERC to verify whether we charge the correct systems loss. Kay protection man na siya sa mga consumers. It's not just simply saying, ayun ani, wala yun nga, complicated siya, I really love the kapihan, kay this is the opportunity for us to be very transparent. And kung maminaw tagsakto, basabtan tag sakto, ug sabton ginato, simple ra gyud. Kani siya operation na i-allow ang biyanda dili kung naami gisingin na unya unsa may ang pinaka-importante unsa may security namo sakto na siya. Gasubmit ta kada bulan sa ERC kung sakto ba ang atong competition. Simplify na to. Ang causes sa pag-increase sa rate, number 1, ang world market. Number 2, system loss. Dili man na siya increase, charge na siya kay allowed. So dili ang siya. Simplihan na to, board, simplihan mo na to. Para yun na niya sa kasimple ba? Kung namaligya kang isda, nang malang prodo, iapin mo nga malang isda sa dili mo na kung sa presyo sa mauna siya. In short, dapat we allowed normal ang sagot. Ibig sabihin, kay gamo pa nga itong systems losses, normal na magtaas o kubos. Pero wala ang nagpasabot nga nagtaas ta. Kaya nga naman, kay kung mumwa ang atong systems loss, mababakod. Wala nga akong giklaro kay sa punto magugana nga pangutana, ang pagsabot karon sa mga yano nga wala nakasabot, labi na kay nangagiman ta, kasabot sa technical, ani taas, kay isa naman ang word nga ng dorman. Taas o ubos, without really understanding, unsa may hinungdan. That is why I explain, ningon ko nga, ang pagtaas, mauni siya. O ang pag-ubos, mauni siya. Sige lang, siya, Ano na yung taas, maka-affect ba? definitely yes. Pero allowed na siya sa ERC. Okay, last name. Kaya bahay man ni sa rate mo, thank you sa rate. Ikatulo, kining pag-kontrato na sa mga IPP, di ba? Independent power producer. Di ba na may 13 megawatt? May mo, example na ito ha, natin sarili nga mo ni. Ato, example ng GM Power. Mo supply sila og 30 megawatt.
ikontrato na to. Then, ang nagamit na to sa 30, 25 ra. Kining 5 megawatt, kita yung bayad, di ba? Kay kontrato na. Yes, tama po. Charge sa consumers. O Okay. Oh, so, atong turo para malinaw kay kuto pa di ang explanation di kasabtan. Yun na siya, naatay kontrata, unang-una, because that is a contract, we have to honor the contract. Dili man siya pwede nga pag wala na ugma, di na to gusto, wala na sila. Otherwise, kita ang mawadan o kanang gitawag nga firm supply. Kanang firm, that is why when we contracted for a certain number of years so that we can be insured. Insured nga naman, dili ra kita ang taker sa merkado. Natay Samsoreco 1, Samsoreco 2, natay Welso 1, Welso 2. There are 21 electrical cooperatives all over nga naghabol ana nga presyo nga naman cool man siya. Okay? So mo nang gingon na nga kung ana nga konsepto wala question pero kailangan nato magkontrata pila ka years that tingin nato sakto. When we were invited sa Pulong Sanggunian, we explained, ingon naman sa ila nga kailangan nato i-secure. In fact, nagtuyok man ko sa Tibok, Mindanao, being the ERC before, kita ra wala nag-over-contract. Kana dili sa paglaban sa 15 na kontrata sa una. Kita ra. Ibig sa uban, di na ko i-mention kay in fairness sa ilang operation, somewhere Central Mindanao, 164 million, ang utang, 1.3 billion, somewhere sunod sa Cagayan, going dito, sa kukusan na kung Morisco, wala ito, I will not say, mga dagpo na sa utang, kaning Samsoreco 2, na-mention na ako da, 146 ang utang nila, kita wala tayo utang, because we honor. Ang atong gangyo mo ni siya, nag-pandemic man, pwede ba nga ang among 35 kontrata ng megawatt kay dili man tanan user, kay nigbobo man yun. Pwede ba nga bayran na mo 25 muna? Although, dapat tang singlon man, naman pareha mga abogado, namin kita nga integrity of the contract. It could not just be, although unforeseen, na wala na itong anticipate mo ng manghangyo ta. So far, nisugot. But still, if David insists, inguna ko sa ilaha, nag-istorya ni Sulod, yung kung wala may problema kay kontrata man na, napirma man na, pero manghangyo mi. Ibig sabihin, kung sa sunod nga sila magpahangyo, that would be another matter for us to decide. Kaya nga naman, huwag man sila masambot na to. But that is a contract. We could not just simply blink. Nga naman, kung ikuha na tag-10 sa una, karon wala na tayo supplier, ahang tamunguha. Dili ana, yun ako, komplikado kayo ang kanigitaw nga power supply contract. Why? You have really to ensure not just 5-10 years of your supply. Nga naman, ga-increase man atong demand yearly. Mo nang trabaho ni na Corplan to ensure nga kung sa may projected demand in the next year and in yearly, I think it's 4%. So on the basis of our demand actual, makita ni mo nga naki-projected. That's why mo kontrata na ka. Kay kung dili ra ikaw, kung nahotdan ka, asa man ka mukuha karon. It's not easy to put up a power plant. Ngayon yung kaugma na anadayon. Mao na siya hindi yun ako sa Sanggunian nga. That's the complication of the power supply. It's not just simply presyo lang. No. Part ang presyo sa kontrata. But basically, on how to secure, that's the most important thing. When I came kabalo mo gini una nang gipangutana sa ilang. I want to look at how you contracted. When I saw that, yun ako, tama ra, wala tayo utang, atong bayaran, kung di ta kabay, kita ko kayo, atong hangyoon nga kung pwede imubo. Now, just to add na lang, no, mao na rason nga nung nagpa-kuryente ta. Gingon na ko sila, natay mga 3-4 nga diwa magamit, ato ning isulong sa tanan. Maski asa sila nga mayor or congressman, wa kay pakailang, kay aton trabaho pa kuryente. Naami programa nga magpakuryente nga naman. At least kay paano na mo gamit atong wala magamit. Kay nagbubo man ta. So mao na siya ang trust na mo nga mo i-announce nga nag-wave mi sa amo ang wala na mising nun. Kaya ang gusto na mo, tanan nga gusto magpakuryente basta na permiso sa inyong mayor kay kailangan magsaubo atong tagaan. Kaya ang explanation na mo, rather than sige tagbayan kay kontrata man anong wala magamit, ang hindi na lang nato ipakuryente nila katabang bata nahimo pa sa customer makabayad bata. So mao na ang mga things ang musingit lang ko kung dili dapat isingit ang nakagoal mao ni kung kinsa imong pakuryentihan basta kay pikas ang dili makuryentihan politika na. Masuko na sila dit mo na hinahindang nga nadungog ko nga
Gipangutan ko kinsa man gyud imong governor ug mayor karon naa na ko specific kay katubag. Oh, mindong sa una. Ang ako ang mayor sir sa tinuod lang si Gwen Garcia. O si man, dito man ko na-rehistro. So I am obligated as a citizen mo vota. So wala ko'y mapili ari. Man yung ko sorry na lang o sarawang ko kabuto. So ayun. Ang tahas maganda supposedly is hagit sa serbisyo. Kung amo ning gibuhat nga wa mi magtanong ko ninyo buhata ang inyong mga responsibilidad being a local officials. Naaman mo experience sa inyong constituents. Except if we nangayaw mi, which is part of your mandate, diya mo masuko. Sorry, again, pasensya, kiniingon naman di ko nahinaya, kaya hapit umawa. Dili gani gabayad ang atong mga LGU. They have so much money, ang mga pobre atong kasinglon. Why is that? Muna yun ako, Lord's Bargaining ko nga, ayaw yung pangutan na kay, may nayag kay ko, musulti man ko, wala, gabayad na yung mga utangan karon nga 20 million, na 9, na 11, na 2. Ang pobre atong kasinglon. So, expect mo, nag-announce na ako, kung nagpaminaw, mamotol me. Unya, bago mo minutol, part of due process is notice, pero karon i-copy fornis na mo ang Office of the President, ang DILG, ang DPA, kay mas dito sila galisod o kuha sa ilang budget. So, unta, di na po sila yung pamulitika, no? Obligasyon, just like us, no? Gabayan ta sa power supplier, those local politicians have that moral obligations to really pay the contractual obligations of that power supply agreement. So, anak nang siya ang mga kinago. Pero mas kinago kay makasabot ka kay agi mga pagka-gym. So, ito ba na? Kinago ay bahit politika kay last term mo graduate naman ko, di mo lansar. Di na mo lansar. Yeah, okay. So, no holds barred ni. Okay. Taga ko praguta. Okay. So, thank you so much no hinaapog ta no nga nasabtan to sa ato mga tigpaminaw, labi na sa ato mga viewers all over the world kay mga technical kayo ang atong mga discussion earlier. Dayon siguro kita pod nga sa mga layman's term lisod na to masabtan, but anyway naa diha kanunay ang kalambuan nga gusto nato nga makabuot sa ato ang kooperatiba nga Saneco. So question coming from station manager sa Magic FM, Arnel Pong. Yes, good morning, attorney. I don't know kung sa'yo mo answer ni si Engineer Neri ba or ikaw. Naghisgot man ganiha nga dunay programa ang Saneco as to pipila ka bubong sa usa ka lugar nga gusto nga magkakuryente in a particular area. Ako na i-mention Linay D1. Yes, I've been there. Kung gi-confirm yun ako sa ako ang kaila dito nga naa sila luna yun ko dito, which is 48 households ang naa sila. So mo na ako pangutana, allowed ba sila sa inyong program karon nga diin gikahinaman taon na sa itong mga kaisunan? Pila na ko katuig nga si bisita diyan sa Linay D1, pila na katuig wala taon na sila'y kuryente anang lugar. Naigiyatag sa mga natay minimum nga mga 15 households. Now, kung mayroon ka Linay D1, siguro kung lang i-announce no, nianak ka atong niaging semana dito ko kami yun. Ana ang among task karon manulong mi kung sa'y problema ninyo. Ang amo ng gingon nag-Eastern at Mayor Darrell, kung ng gingon sa ila is i-complete lang ninyo. Kaya nga naman, dili man kung may piling magpakurinti, gawas sa atong jurisdiction. Like for example, magbuot-buot na lang mi nga dili mga katahuran sa Mayor. So, ingon ako, kumplituhan ninyo kung ay ubo, inyong inspection, basta pag-abot sa mo ang kumplitong requirement, waive na namo. Nagbayan na ng D1, you can quote me. Okay, nag-istorya mo, miniyong ko siya nga ihatang sa ko ang application, pangunayan na to. That was I think 2 months ago. 2 weeks ago. Okay, D1. No? Oh. Ibig sabihin, sila man ang magpakurinti, mas maayo kung muhatag ang mga local governments actually naasa ni mga budget. Ang budget na to has to be divided among the 22 cities and 21 municipalities. So kung isa itong naunan nga walay kaning sa ni walay problema sa papilis diretso. Kana namin sa mga pamilya kaysa okay ay human na yata itong linya sa Linay ang sa D1 yung ko nga ihatag lang tanan mayor. No, ang resolution tanan kay once mabot sa MOA among aksyonan tanan. Unya ang pinakagwapo kung kamo mismo ang muhatag og budget kana sila.
nga kanang na-budget sa City Council mingon sila nga kami na ang bahala sa kay 30 meters na may allowed lagyo biya na. So pwede nga kamuamdo sa 30 meters from the kanang atong sentro sa mga posting nga natay mga padung sa household kami ang sagot may balaod at mangita ng pagi. I assured, in fact, daghan kayo. Kaya lang, mo lagi na. Pag siya karon pakurtihan, ang uban, gano'n na dahil nga, gipaburan, politika na. So, tinood na. Dili, wala tayo politika. Mo, hatag og specific example, isa ka lugar sa munisipyo doon sa Rizal. Di lang namin minsan ng specific na istorya ng sa mayor. Niapot sa taas, nag-istorya mi. Ingon din sila nga, imo manggong gikuanin ko kanang area ha. Nag-istorya na ko ang mayor. Mayor, kami igo rami nitawag sa inyong application. Now, kung naay nilusot, dili na namo, di mi kaila. Kung naay ko ang kontra hindi wala milabot kay ingon pa mo umipunti ka wala mo pud mi. Gisundan og pangutana sa vice mayor, mas matindi. Kaya unsaon man na namong sa una nga temporary nga nakakonekta karon, pwede bang putlan ninyo kay wala man ay permit. Yung kung anong diligod, sulati ko vice nga kani mga ngalan na inyong paputlan kaya akong putlan. Ang pinod na. Sometimes ilang isugod ang ilang undertone to appear as sincere pero actually na ay political color. That is why yung ko sige para sa pagsingil karon nga hindi mas lamay ko sige di na ko yung pasatan kung musulat ko sa Office of the President. Why? You are a local government to serve. Mo na unsay ako mapasanginlan kay ko nga maldito nga walay respeto, I don't care. Zaneco is always a private corporation. One of its mandate is non-political, non-revenue. Mo nang say mag-operate ni tamang-tama rin yun. Nahimo siyang political tungod sa mga past admin na which we try to correct now. No? Nga, kung naging political mo, disalaan nyo na. That's why during my term, I never allowed that to happen. Pangasukan ako sila. Pero in spite of that, wala ko gipang balhin. I respect them. What I told them is work professionally. You are obligated. In fact, na ako'y pasalig sa ila. Kung gusto ka magpakamatay sa usa ka politiko, I will give you the best endorsement. Kami ko kwaon ako sa ko, diyan ako ibutan sa imong politiko, kaya kana sigurado kung magpakamatay nimo. Really? You say the point, we are a private corporation, spare us your politics, please. And give us the service that you wanted and we will do our best. Precisely, ni-retire ko sa'yo because of politics. Hindi ko gusto masudlan ang co-op politics. Hindi makaraang empleyado, pangutanan ninyo. Yes sir, you have my high respect. I heard no. In fact, daghan diya nga natingala, ingon ako sila, do you know unsay akong ipasabot when I came here? Daghan, sir. Grabe, kabalo ni sila mga managers. Kung atake lang sa radyo, di na mao, nahuwag pag sa Malacanang. You know why I forgive them? Iyon ko, what I look for you, nga itong nagigaway ka, because you're sincere. Imong gitanaw kaayuhan sa Zaneco. That is why I understood why you keep on fighting me to be ousted, and even the local officials sincere, but sometimes sincerely mistaken. Why? You overextended your sincerity. Gi-charge naman yung corruption, nabakoy ka na siya, bago siya nabakoy usap ka project diha. Ang board, yun ako sa ila, you're sincere, mabitar ka away mo. But do not go beyond your mandate. Kaya nga naman, tanang ta concern because this is our ownership. Dili man ni amua, inyo yun ni. We are just there if we are not dili mitaron, di wow ni. Ako gibaharan naman ko nga photographer member, okay lang, gigna na ko to nag-istorya na ko nga mamutos na ko. Why? Because I just came here to serve. Kung dili na ko epektibo, so be it. I want to clean. Wala ganun ko mga apply. I meet consistent on that. Yes sir, yes sir. So, ako sir, nagpasalamat ko nga in spite of what had happened, no, ingin ko pasayluhan na lang kung naaman at kung naapa madong mga animosity, I leave that to you as something personal. Kay di man na mo pwedeng hiluton to, wala naman yung ato. Kung ano may labot po. Wala akong milabot. Basta karon, these are young officers that I'm proud na yung sa ila nga. Inighawa na kung mapari ang politika, nobody to be faulted at kamurangan naman inyo pang entertain mo lang is nabiro may karon sa mga politika because we really wanted to kanang pwede bang respetuhan mi masig gamay na lang kung naamoy concern dahil mga balita pang serbisyo sa mo sa inyong mga katawan kay kami ng serbisyo mi kay ayaw ihatag sa mo sir daghang kaso sir to isa ka pala ka impact didisgrasya ako isa kaya okay lang kaya naman
your service is muna. To me, a position is just always an opportunity to serve. Katong naa ka, opportunity pag-serve, ako na opportunity, nothing beyond that. Okay. Thank you so much, no? Parang emotional po tayo nga pa, no? Passionate. Okay. So, it takes a stranger to correct the operations and management of Saneco nga ato mismo. Outsider biya si Attorney Miss Lang. So, murag embarrassing po na nato, no? Nga kita mismo dili nato matulid ang atong Saneco. It takes a stranger and an outsider for that matter, no? So, dahil one question before we will go to the commercial break. Atong ipaungong ni mga pangutana from Julius Salaveria, matod pa niya, no holds barred. Sa inyong lantaw, ang politikanhong lokal ba ang babag sa smooth flow sa Saneco operations o mas nagsilbi kani nga check and balance element? Okay. Number 2 question is, naghiskot man ka nga dunay mga LGUs nga mga putlananan. Okay? And then, matod pa nimo ganina nga ang rason na unta sa kwarta nga nung dili sila mamayad nga it also affects the operations and management of Saneco. So, if lang you may enumerate kinsa ni sila kay halimbawa na to kay ang mga residential mga pobre nga mga tao putlan nang gali 2 days 3 days nga dili kabayad kani mga LGU nga nay mga kwarta diha nay mga IRA tapos dili makabayad, how so, di ba? So to be fair lang po, no? Okay, so muna pangutana po dire. Then ang ikatulpod nga pangutana is how financially stable is Saneco nga despite mingon ta nga walay utang pero makasugakod ba po up to next year sa ato ang mga programs, mga projects, no, nga i-implement para po sa kayuhan sa atong mga katauhan nga distribusyuhan diri sa Saneco. And also, if pwede po nimo ma-share, Attorney Miss Lang, kay wa man ka nang apply gani po sa Saneco as general manager, kinsa po ni kaayo ang mga applicants para mahibaw-an po sa mga katauhan na bay mga shortlisted, one pa. Kay gilugan maguling Saneco, ha? Gilugan ang Saneco both, no, sa pikas-pikas kampo sa politika. Nabalutan na common knowledge na nato. Og daghan maganing mga kaso ug uban pa kabahin inang Saneco mao na nga siguro makayunta nga part po ni nga wala ni grow ang Saneco because of political bickerings nga na-appeal ang Saneco politically na igo. So, karon ka, Attorney Miss Lang, ato man nakita ni kay second time na to ni nga interview. And he is very honest enough, no, transparent enough para ma-share niya, ma-impart niya unsa ang mga kapatakaran, unsa pod ang gipadagan diha, giunsa pagpadagan ang atong Saneco nga ato atanan nga kooperatiba. So, that those questions and more, sir, no, will you please answer after the commercial break? So, Edgar, take it away, please. Ay, murag kuan kayo, madugo kayo. Hindi, may si mas oriented siya sa... oriented, okay. Kung nasa ipamuntan, no, based on actual experience, happen. Dili based on readings. Kuan tangod sa gawas. Yes. Mananap ko sa break man. Sige, go ahead, Edgar, Okay, thank you please. very much. Sa commercial break ko na dahil atong napapayan atong mga bisita sa Sambuanga Democratic Cooperative sa Tatay Padayon ng atong banag-uban sa turmanong katiyan sa Dipolog Live. Dali na sa Hotel Camilo 1, dalan kinalunan ni atong dakbayan sa Dipolog. Salamat na atong mga sponsors. Una atong i-shout out at sila si Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Ardy and Jennifer sa Doha, Qatar. Lady and George o kang Baby Vincent sa Toronto, Canada. O si Sir Ariel Tomo, ang acting PCD and PCA sa Buanga, Sibugay. Kumusta mo din ha? Dayon, ating pasalamatan ang atong mga regular sponsors, ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Tinabi sa itong contact person, si Ma'am Vic Ladaga. Ang Public Affairs Legal Specialist, si Engineer Michael Sabihon, Engineer Michael Sabihon, ng Government Relations and Regional Affairs Group Specialist sa NGCP. Ang Presidente mismo, sila si NGCP President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr. o Atty. Cynthia Alabanza, ang atong person sa NGCP. 52 bilyones nga cable
transmission gikan sa Cebu paingon din sa Mindanao. Atong salamat kang Congresswoman Gluna Labad-Labad, member sa House of Representatives representing the 2nd District of Zamboanga del Norte. Nato kang Honorable Vice Governor Atty. Sinino Angeles, ang atong presiding officer sa Guniang Panlalawigan, Zamboanga del Norte. Si Director Riz Dan Cedinho, atong Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, Pagadian City. Pasalamat usab nato na kang Congressman Romeo Kuya Jenjen Halasus Jr., Member House of Representatives representing the 1st District of Zamboanga del Norte. Kang Engineer Roland Suliba o sa iyang kapikas mong Cesar Suliba, ang Chairperson of Chairman sa Provincial Advisory Council sa Police Provincial Office ng Zamboanga del Norte, o Presidente sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry. Kang Second District Board Member Julius Natigil, Presiding Officer, Pro-Tempore sa Sangguniang Panlalawigan, Zamboanga del Norte. Dugang pasalamat ito kang Honorable Mayor Iwan Hopolvis sa lungsod sa Polanco, natong nalalawigan, kauban na sa iyahang Vice Mayor Alfredo Baitip na may presiding officer sa Sangguniang Bayan Polanco. Nato na kang former Congressman Sik Frederick Bolit Halosos na mayority candidate sa Dakbayan sa Dapitan. Kang sa Petra Cement Incorporated, pinagi ni Engineer Gilbert Cruz na akin sa Lower Erasan ng atong lalawigan. Kang Atty. Pedro Co, Dipolog City Councilor and ex-officio board member sa 2nd District Zamboanga del Norte, o President sa Philippine Councilors League of Zamboanga del Norte. Kang Honorable Mayor Melody J. Tulin, Municipal Mayor of the mythical town of Salug, Zamboanga del Norte. Nato na kang Sir Wilbert Juju Magallanes, former City Administrator, Dakbayan sa Dapitan, Board Member Candidate, 3rd District, Zamboanga del Norte. Janus Marketing, alang na sa nakariyang mga spare parts ang katulungan nun na presyo na ang himutang sa Quezon Avenue, Dipolog City. Janus Marketing, lagi na Mr. Janus Yu, Proprietor Manager, matawag ang Janus Marketing sa 212-1148. Tech and Photo. Imusap ang Kia Motors, lagi na si Lucina o Apostol and matawag sa cellphone number 0951-948-3274. Double J and Freeport Fruit Nursery. Nagbaligas na kariyang seedlings o nakakini sila himutangan sa barangay Lingasat, Polanco. Pagkatapos Mr. Properio Necesario, ang proprietor manager sa Double J and Fruit Nursery. Kasaba Growers Association of the Philippines kung kagapa, nagbaligya sa nailan na kaayo nga kasaba chips na nakadaiyang flavor. O inumasab ang banana crackers, boneless bangus, ubang bangsang products. Pagkita ito mga susan impinado. Ang livelihood center in charge sa Dakbayan sa Dapitan Government Center ground floor. Alas lumiyan ng pork and chicken barbecue. Ang pork tag 100, ang chicken tag 100 pod, kung pork tag 10 ang buok, pero unsi kung usang gatos imong paliton. Pagkikita ilang, tanawa ang store number 2 sa Mongeos and Elisa Barbecue sa Dipolog City Bolivar. Dati itong kasalamatan ang Contender Enterprises, Highway Galas na itong Dakbayan sa Dipolog, ang ANC Pubs House ni Atty. Clyde Noong, o ang himutang dito na sa Asbang sa Ubay, Polanco, Rain Cars Incorporated, bago ang good as brand new, mga bago kada semana ang mga display na idako ang masakyanan, mga mini vehicles, mga SUV, mga APV, mga pick-up, sa nakariya, mga Montero, Ford Fortuner, Tiga, o uban pa ng mga brand. Pagkita ilang si Dodoy Franco, sa Dream Cars Incorporated sa Highway, Ubay, Polanco, Asbang lang sa gate sa Victoria Country Home. So, Atty. Roselier Matoy Barinaga, atong panelist o kauban sa kapiyan sa Dipolog, Atty. Roselier Matoy Barinaga, kani Congressman Sigan District, kani din sa College Sulok, kani Yusik Undersecretary sa NACC. Ako yung masabi atong salamatan ang Fantasyland na Gloria di Dapitan. Dito sa Dakbayan sa Dapitan. Bring the child out in you. Tundo na nato ang mga minimum health protocols dito na sa Fantasyland, plus the amenities and services of Gloria di Dapitan. O kung nangita kang seafoods, dito sa Dakbayan Dapitan, ang inatulang restaurant dito na sa Dapitan at North Park of Dampa. Ang inatulang Fantasyland o Gloria di Dapitan, di panagya ginamala ni kanhing First District Congressman Romeo Nonong Alusos na mag-birthday karong 24
advance happy birthday, sir. Okay? So, makadayon kas kung kanag-uban sa tulumanon ang kapihan sa Dipolog. Balik ka na to kang edit alang sa pagpadayon sa kapihan sa Dipolog. Des? Okay, thank you so much, no? Very much interesting ato ang mga topics karong bitaga. Kabahin na sa pagpadagan sa ato ang kooperatiba, ang Zamboanga del Norte Electric Cooperative. Kauban na to ang mga tinugyanan sa Zaneco, ang man si Attorney Ref Roswell Mislang. Ato ipang mga pangutana, tubagon karong bitaga, no? Man sa commercial break. Number 1 question katong kabahin kang Julius Salaveria nga, ang kabahin ba sa politika maoy nakababag sa operation sa Zaneco or nahimong check and balance siya sa pagpadagan sa Zaneco? Attorney Mislang, please. Salamat. Julius, sa pangutanan, no, ang diretsang tubag diyan na ang pangserbisyo sa Zaneco nato kabahin gyud ang politika. Kaya naaman ta sa panglatag pangserbisyo sa member consumers, and here are these LGU politicians nga na siya gitawag na constituents. So whatever affects their constituents or the member consumers, in short, pareho rata o giserbisyuhan. It's in a different way lang. Una, kami very focused and very specific sa pangkuryente nga bahin. So, kung unsay mga pulisya sa merkado, so wala namin labutan na kay amo pa kuryente. So, kung pangutan na sa to, makababang ba? Wala ko kabalo kung makababang depende sa tao yung panikuan na dumala. Kung ang Zaneco mo isip nga makababang yun. Ang ako ang pamulisiya sa pagpadala is dili siya makababangan man, dapat partner sila. Kaya usa naman ang atong giserbisyuhan. That's what we call a joint partnership. In fact, gina-encourage na ko ang kanang strong partnership para paspas ang pangserbisyo. Walay pamulitika, sila may nagsulti, kami nagsulti man may walay pamulitika, nga hindi man ta magkaabot. You see? So ang punto na, paiyong nga pakurit, tuloy ta. Paspas, kung na-permit siya, taga-ipit, para na itong gibuhat karon. I-waive lang permit, okay, ikaw may galingkod, nawat tayo mo. Pero kung mamili sila, problema na sa politika kami dili. So, dili siya yung nga babagyo. Kung check and balances, actually, mas gusto na man, transparency and accountability man ta. No? Tamo, tanang member consumers has that right na mabitang mag-select out board of directors so that there will be check and balances. Yung panahon sa board ka nga galingkod, ayaw ninyo ang agenda sa politika kay lahi ang ilang agenda nga dili siguro masabtan. Ang inyong dalon is unsay agenda sa Zaneco nga dalon niyo dito sa politika niyo, sir, mao niya mo kailangan support, permit, mao ni siya, mao na ang agenda sa Zaneco. So kung ang pangutana, check and balances, we welcome that. And in fact, we wanted that, no? Dili lang nila tagaan og meaning katabutan nga unsay luuran ba na dili matagaan og gayon nga mayon din sila kay para sa atong is very specific. I was invited by one of the congressmen, ingnon na lang, first district, para dili lang nato i-mention, pero kabalo naman mo kinsa na. Pasubhingay ko. Dito, birthday, siya, nakita man ka dito? Of course, gimbitar man ko. Oo, unsa man day, wanto ko dito. Pero ako makabalo nga katong udto, dito ko kandaran, nag-iskot mi katong D1 at saka kung saan pagpakuryente. You see, dili ang akong pagbisita ang hinungdan sa politika. That is how people try to put something in your actions nga mo ay magkapalibog. So, ayun pa na ako, hanggat maaari kay dili man perfecto. Kung naay pamulitika, dalon nyo na sa sanatan sa eleksyon sa panahon sa pagpiliay, but not now. Kay of the 365 days, 360 amo nang gilabot sa pangserbisyo kanang upat ka adlaw inyo nang katungod na nobody can, no, ma-dictate who you are. Muna ako sa ila, wala di ko igikuan sir. No, sa inyo sa nagpaminaw, wala ko igibalhin. Nga niyon ko nga ikaw dito ka ba? Dito, yung namin niyo nga namin gabantay nimo, I don't care. Gusto niyo panan ko niyang tulog, okay ra ko. You see, because pagserbisyo man ta. Nawala iyon na nga swagdan lang kay kumututok manggod ta sa pangserbisyo nga gapaminaw ta sa opinion sa mga politiko, wala nami mabuhat. We will be pleasing them and we are not pleasing our member consumer owners. Sila nagpasweldo. Okay. Now, pasayuan na lang ko sa mga politiko, mga tahuran gyapon ko, pero muprang kagid ko. Serbisyuhan ninyo, kay maghinagitay ta, serbisyuhan po na mo ang member consumers. Do the best and we will do our best. Okay. Question number 2. How financially stable is Zaneco? Okay. Ay, wala makatay utang. Si GMO. Finance is stable. In short, we are
katong kikainin doon ka sa akong tubag na yung kung gatinga. Because last time lang yun, klaro man na, in fact, natingala sila ng say, kasukan na po ito, dili man na, state of one man na to. Ako pasabot nanto is mauni siya nga, igo-igo ra, makasustain ta, makapasweldo ta, igo-igo, pero dili pwede nga mag-ingon ani permitting nga naman. If we will not introduce CAPEX to really improve our system, like ang sindangan na nag-eskwelahan dito, kulang na sa 5 MBE, pag mag-overload na siya, mambuto na siya, asa naman kita mangita? That is what we are appealing to the member consumers. Dili to ka nag-increase na nga tanan man siya. Obligasyon man nato nga mingon tatagal. For example, I will just quote, dipulog kapitan na lang, tutan bang man. Ngayon, okay naman mi. Kung unsa man itong taga tumoy sa siyayan, unsa man to sa diday na to sa visual. That is why we really need to be very active on this. So, kung unsa status, medyo nakaginawa. Pero in the next few months, 6 months from now, kung wala di mga bot nga manulod, sabi na kay di pag yung mambayad, kuhaan yun. Mo na gati nga kay we really need that because we are obligated to pay our suppliers. Di man pwedeng dito magbayad. I don't know kung tinuyuan o dili, sila na bahala. Basta we just remind them that you have a contractual obligations to honor the same way that we have a contractual obligations to our power providers. We could not just blink our eye. So, dapat, yung palagi na to, tabangin mi, kimutabang mi, yung masabisyon at tarong ang mga constituents. Okay. Question number 3. Kanang related question, itong financially stable o wala tayo utang. Sa National Grid Corporation of the Philippines, wala yung utang po ang Saneco. Sahi Emmanuel Drapman. Actually, kuan siya, ang National Grid, actually, ang kumiyong ng National Grid, it's the power supplier where we are obligated to pay. Gamit lang nato ang linya. Okay. So, ayun, natay utang gamay. No, kay ato wala pa man mambayad tanan. But maayo kay atong core plan nga niingon siya nga nanghangyo lagi mi nga pwede bang dili sa muna kay katong pagbaba. Tay kadua pwede bang i-staggered lang muna namo ang payment mo nang current ta. So pero dili pwede una na permanente kay wala namang gyud. Ang utang giming panako sa una siguro dili na ko ikot kung siya itakot ra ba niya. Na ay 20 million 99 92 11 siya ako lang idiretso, kinsa-kinsa man ni sila. Yeah. No? May bawahan nyo ni sila by the 10 pagabot sa December kung kinsay napalungan nga LGU mo na sila. No? Yes, nga naman, with due all respect, and hangyo man nga pwede bang lugwayan, mga katulong na taka-demand. That's why yung ko nga di na pwede. Nagpasabot naman ang Zaneco nga maningil, pero by that time, mingon ko nga, makita ninyo, maong yung, do you know the reason why napadala ko di Ari? Ang usa ka rason dari kay gipot lang sa una ang mga LGU. Yes. Kaya isumbong na nila dito, mo to ingon to nga ikaw na lang ang ipadala. Kaya tis abogado man ka. Nung kabalo man ko unsay kontrata, so mo nang nisugot ko. Kanya karon ay nang pong irason is para matangga ko para tako utang. Ayun ako, sige, pili mo tawa, may problema, pero akong buhat na ko ron, mamutol ko. Pero with all due respect, nung lagyan ako, marespeto man ta diplomasya, sir, nakatulo na mi ikaupat. I-copy for this good. Sorry, ayaw igna nga gigamit ko politiko mo nang mainik inaadari. Wala nang sugo ani nako pero amo na yung suggest sila nga i-copy for this ang office of president, may office of president nga ako man ka partido, wala kay pakilang president. That's always my stand. I always stand on my principle nga maningil sa dapat singdon. Na kung dili mo kauyon na inyo mong ipadali ko ako, I'm all right. Kaya naman sa mga... How many months na sir? Kaya mga LGU nga walang kabayan? October, November, tagaan kong saktong likway. Muna yun ako nga, kung magpadala na gani tag-copy sa Office of the President, wala na mo'y mahay. May bawaan nyo na sila kay kuan man, ilamang gawin mo pamulitika pati ang operation na to. Which I understand. Why? Because of the trauma that we have. Muna yun ako, ayaw na to sir. Ayaw na to singlon. Kaya nga naman, di man ta ka-move on. No, mura ba naghandom ka sa imong uyab nga to kay nasa kita gigbulagan kay pila gwapo nya nakaminyo nagmurong artista pod may kugyapon ka sakitan ka wala na nimo gitan-aw nga mas gwapa nimo naminyoan karon. That's what we're trying to say here, no. We should move on, we should go. Napaisa nga akong i-beware na di ni sa beware pero para di magmay nami plano sa aning CAPEX namo nga gitawag nga smart meter. And I think that's one of the solutions. Ang smart meter pag-abot sa 3 months na di magbayad
automatic maputol. Yes. So wala na sila yung nga lugay-lugay sir, nakaprograma na. So dili niyo ma-blame man yung mga manaog isa pa mga katawran nga mga na nga budget para fair tanan. Kay di man sila gusto ilang mga taga-meaning. So karon ang program na ang musulti nga wala mo blame man na di automatic maputol. Okay, so reconnection fee sila na makita pinusangutan ko. So yan na Yeah, okay. So, Tumbiyan sa ning politika. kajut lang. Oo. Totoo sa Kajut lang operation. na. Kajut lang. Ikaw pa to, sir. Ano sa to? Sige, palihog please. Kay ito nakalista sa ikaw pa. Na ako po. aplikante. Okay. Actually, gigasakit na sa duha. Kaya nga naman, wala man ko'y gipili sa ilang gi-endorse. Pangkang istorya, gipang balibaran na ko ang buha. Nga Isa ko ng naman, duha. dili man, ito wala, duha ka pulit yung dag ko. No, ipang balibaran na ka, face. Mo nang gagakon sila nga, was marto ko dito. Basta yung tanong ko niya, ito, labi nagpagkaon, naman ito dito. Okay, pangatahuran, ako taas kaya akong respeto sa mga politiko. Nga naman, gatabaho mag-politiko sa una. Mo nang makasabot ko sa sentimento sa member. Sorry i-challenge na ako. Busy kayo mag-away, tanawan yung sindangan. Gadako ang gadako. Napay isa ka third force dito kung yung nunaon, ganun yung bisyo sa po. Ganun di man nato awaton. Dito mini, yung siya nga, balag punta na wala, pakurintihan magka ninyo. That should be the proper attitude. Kaya amo man tamang pakurintin, ang pangulitiko ilaana. Ang punto lang, mo na gina, no? Sige tag-away, gatako ang sindangan, and might be, mayroon sila nga, mag-separate na lang misa sa nito kay Gubot. Katungod na sa mga member consumers dito. No, I know, you know who am I referring dito, ang congressman, ang mayor, ang policewoman, mayor, busy kay self-improvement. No, ang atong giunaw na duha, dili, ang katawan sa saniko, dili duha ra katao. Always remember that, always have that respect within you, to really stand by what you believe yung pa ni dating board nato member o dating GM nga what is right should be done right. Kung sakto lang, dili kay right ang sa katao. No? So, mo na akong gingon nga, gihangyo ito, balik ka rin specific na unom nga nilusot, di na ako marikon isa, na kumingon mo kinsa, na mga endorsement sila from the different politicians, which is normal. No? One is, I think, si Tabada, si Atty. Jordan, si Tabada, I didn't know, marikon isa. Tapos, Engineer Ruel Tabada sa Bacolod City Water District. Oo, tapos si Atty. Jordan, isa. Di na ako marikon ang isa. Tulo sa sulod. Tulo sa sulod. Tulo. Akong itubag sa iya, nangutana man sila kinsa akong endorse, ingon ako, pasara sa inyo ang exam. Because dili man ako mupili. Ang mupili is the board and the NEA buwa. Mo nang karon lumba sila o labitanan. Because ay mira ilang una na nakaharang. Wala ko pakialam karang nga naman dili man ako mudagan. Now kung gusto mo ma-endorse, ang problema lang kay once nga pamati nila nga dili kumuyon sa ilang endorse, mo na mingon din sila nga namultika na si GM. Tinod na, nakatungog ko sa very inside na information nga niyo nga namulti ka, sa may ang pumulti ka. Nga pilion ako ilang bandili. Sila ang namulti ka nga man, i-insist man yun nila. So let the board decide, the BOA decide, and the people kung sa man, mag-endorse lang sila. No, kay dili na nila trabaho. That's the most hurting word. Siguro, ingong pabitaw na ako, tinuod ni sir, hindi na ako i-mention. Sa dang gipalibaran namin sa ingong ko din siya, gahig ulo na siya, perminis lang. Okay lang, ano man, para sa sanito. No? So, mo na ang sitwasyon, wala tayo video na iunong nga nikuan, hopefully, ma-short this, and whoever would that be, we pray. Ang akong hangyo sa ila is, yung panako sa ila, when I came here, usara kami saya, ako ibilin sa tanan ninyo. Kung ako nagmahal sa saniko, nga pati akong kinabuhi, halos masugal-sugal magabi yung lakaw ko, how much more mo? Nakamo mismo, tagal. Love way ninyo, more na akong hangyo. Kung kinsay mo yung GM, kung ako nagsugal-sugal ko, biya ako asawa, layo tayo, biyaan ko halos pagserbisyo sa katuig, kung bisita lang siya, how much more mo? Love way. Sir, ipangutana diri before ni Board Member Lee, ngano ko nung dili ikaw ang mag-apply sa as General Manager sa NECO? Okay, mo prangka ko sa tinod, when I came here, gangyo ko tuod atong gobot. 2 ka bulan, ingon ko sa, di na ko ikot. Ikot na ko pwede i-mention kinsa sa taas mismo, nangangyo.
Ngayon sila gubot. Yung sige sir, pwedeng nawalang ka bulan. I was thinking nga mahuman tong gisuspend sila. Tapos, gi-extend ko. Ngayon ko sir, sige, extend ko. Pero nagsabot namin sa dating admin sa una, niyon kung ngay naghawa niyo pagka-admin, ma-out na po ko. That's why I never intend. Nga nung dili ako, tungkol kipaminan ako, there are more people deserving here. Kamu man, mas kamo. No? Kung sa pamilya pa, imo ng anak. Ako, isang hero ra. Stepfather ako kung maumangit. Pero lahi yun ang kanang nag-anak. Muna yun ang nga kamo, so I tried to steer the leadership here nga, pati ang board, no? Kay nausa man sila karon, no? So na mahimo gud kaya, but para sa ko naman tay mga personal callings yun na ko nga di siguro hantod mo nang impact atong gi-extend ko, di na na-mention sa sulod mismo nagpersona ng data na gud sila. No, abi yung sayo ng gigan dili naman gawas. Within sa sulod ng persona ng data na sila nga nung nibalik ko niya ang hungihong git nila nga kana interesado lagi yun. That's why I made a covenant. Pagpa-extend na ako dito, niyon man ganito, nag-assign ako nga, pa-retire naman si JM Lapot, why not you? Ngayon ko sir, naalay personal reason, kasi moro man may pinakabuga pag personal, dili na kami labtan. Ngayon tayo sila nga, ang ubang mga GM, ang ubang aplikante magpangmatay para sa maging GM. Kana ikaw dili man, personal ka sir. You see, ang position, lagi ko na nang ginadala, is only an opportunity to serve. Nga kung security guard ka, dili ka ka-servisyo, maybe at your level. Kung GM ka, the more, more power, more, Spider-Man? Yes. Kung gibutang ka na, mas dako. Muna yun na nga opportunity ra. Kung dili na para imo, so be it. Why? Ihon ako, sige, butang ko. Maya tugong bis nakauli na ko, na-disgrasya na ko kay nagkuang ko. Ngayon din ka nga, may pagwala kong dahil. So, dili na tumatag na, ipasa Diyos din mo tanan kay ang Diyos, dengan may taong gampo. Naman na gusto ipasabot sa mga politician niya. Nga nung kamurang concerns, katong mga member politicians are praying for good business, are praying for good service. Mingon sa dito nga, may tangaptan ni Corintino. These are people nga, paminaw ni mo kay gaampo na sa inyo, and you are just an instrument. That is always my attitude wherever I am, whenever I am. No, so, mo na yun sila, kabalunin sila. Why I keep saying that? That is not for them. It is for myself to remind me nga niingon ko nga kutog ra ko di ani. No, para ako mismo mag-remind, di ba nagsulti ka, imo pa nang i-announce. So, ingon ako kung naay mapili, out na ko. In fact, I'm requesting nga mas sayo nga naay mapili, mas maayo. Okay. Thank you so much, no? Attorney Miss Lang. Word number Lee, and then si Wyatt Nakas, o si Edgar Saronda. In fact, ikonsulta mo ko ng apply. Hindi ako mo names. Kanang politika, kung na isa isupin na. Ako, 23 na i-apply, di ba? Dahil ni 13, dahil gilimpyo ka na. At ko sa last na kuwan, then I will investigate myself. Then I can submit to whoever called me up sa imo. Kinsa ay ngayon, kinsa ay gilian na yan. Because, dako kayo ng posisyon. Dili kay basta-basta na ito na i-appoint o unsa inana. And have to admit it. Ang check and balance, it's between NIA and Co-op. Kailangan ang board kay subservient na politiko. You have to admit that. Di na tayo magpa-hipokrito pa. Kaya yung board, kulturado sa sakwa na dako kay problema. Nang balik tayo sa ato sa nang... Imong question, sige. Ato sa kalintan ng politika, balik tayo sa posisyon. Kaya clarification na kaya mga consumers doon, nung tanang mo na, ito mo ng distribution charge, transmission charge, generation charges. Ikaw natulong mo na, kanang generation mo na supplier, kanang transmission mo na NGCP, di ba? O kanang distribution sa Co-op na yung mga rates sa transmission, ay specific rate ang generation, mga itong components daghan kayo, di ba? Komisyonary, etc., senior citizen, daghan. Ang ako lang, nausob magod ang classification ron sa servisyo. Sa consumers, meaning classification. Sa una residential, may commercial, industrial. Karoon na mo ng low voltage, higher voltage o industrial.
Presidential. Tuloy yapon. Lagi ako residential. Ang balik. Muna nga, lain-lain mo na great components ko. Muna gusto na kumapasabtan kay tungod ba kay kaugbo mo sa sanggunian, you invite yourself, especially the Information Services Department. Atog sanggunian, atog sa bayan, i-explain nga mo ni. Para at least, di na mga bahid politika, magkasabot na daan. Pabisan sulat lang. Ako magkadawat mag-umantli. Parang inyong statement sa kada buwan. Magkadawat ko. Pero it's not enough. Okay? Usara na ka committee sa ito, pwede mo na yung madaplin. Pero ang inyong in charge na lang, ato dito, kaya it's not enough na namoy lamdag sa Nico, namoy radio station. Sa ako, kaya kubaw sa inyong record din sa inyong station. Muna nga, Magic mo. pati, kuwan, hindi ka na maminus bitaw ang violent reaction. Sige, ako kanina, kung nakadungutanan, in fact, when we were invited with the Sangguniang Pansod City ng Dipolog, nakulangan sila ng oras. Ang gagawin sila is, set a time for us to sit down to explain to you sa kamuntari para at least namin makita. Kaya daghan kayo aspeto sa kurente. Muna kung kayo sa ayos din nga, let's strengthen the institution. You will not go down to the community nga, kamo na yung magsigilakaw-lakaw dito. Kay mahurot na yung panahon na ang mga empleyado nagkagubot, wala na yung matagan. So naatay isa ka plano niya na hopefully naapamon siguro gyapon ko, no, kung kinsay na magpadala, kay sila man gila na i-concern. Wala man gumi kabalo sa munisipyo kung naasay pangutana o sa mga concerns. No, we are waiting. In fact, I challenge now, no, nadunggan man ninyo, kung may istorya ninyo nga, give us your date and we will go there. Para mag-partnership na kita, no, pang-servisyo man eh. Ibig sabihin, we discuss things. Kung nawi pangutana diretsa, labi na itong mga dating nagiging, except yun siya kay politiko na magkakatong, di ba nagkagubot ang board, dagang kayo sila pangutana, ngayon nga, bring it to the board. Dili nyo na idala dito kay naama mo'y opinion. Pero di ari i-discuss na to atong taga-abot panahon na igasulat sa ako po si Attorney Goodman sa Chamber of Commerce. Yung na ko ulit problema, pero di na to. Di, ang lisod mo danis, kanami yung walay politika, pero kanang yung panimo sa tinodon na politika. If you are not sincere coming in, you cannot get an answer, right answer. Kaya nga naman, politika ramang gyapon among tubags as far as your opinion is concerned. So, hagit na mo, no, kung kahit lang sanggunian, kahit usanan, the Vice Mayor, nga kuan, sulungon na mo, kay amo ng trabaho, no, nga ipahibalo yun na mo ang tanan. Para dili ta radyo lang, impact katong sa radyo, musingit ko gamay, pasalamat ko sa kapiyan, kay very fair. Katong nang atake na, kung ako mag-ingon nga, pagkatapusan nga, wala tayong makapalong na apoy kapirma sa inyong kontrata. Naulaw sila. Nga naman. Nga wala mo ko yung interview ha. Wala mo na. Bingo na mo kadang si Miss lang, murang bitok si Mac lang. Ang comparison of everything, pero iyon na ko, dili man kabalat si Buyas nga, atong paminawon ang usay opinion because their opinion, iyon na ko, kay kung bala po kayo yung radio station nga walay trailing, na wala pa'y maminaw. So kasabot ko, but be fair. Wala nang yan para sakto yung magangan, mandi naman mo katuan. Isa ka classic sample namin yung estudyante. Gikasuhan ko sa NC ko. Sa kanang grupo yun sa organization, ako sa lagi meeting, yung una nga National Center for katong mga NC ko ng organization. Sila mismo ha, gatabang. Nag-sign talang pinaka-munisipyo. Lahi ko masungsong. Yung una ko nga, wala may problema ang kasuhan ko nyo, it's your right. Pero kung saan man ninyo pag-ato sa mga organisasyon na yung atuan, yan, nahibaw ang bakak day ang inyong ginamasangin. Who would believe you? Your integrity as a leader. That to me is very important. May nga, walay problema, kaso mo permixyo nga tama, kay gitubag naman ako. Oh, you see? Karon nag-reor sila, kaya nakita nila nga, muna yun nga, we should be very straightforward in everything. Labi ng servisyo, kay ako, temporary lang akong time. Now sila, it's their challenge, kung magpagamit sila, it's up to them, we don't know. And hopefully, ang mga politiko nakasabot mo nga, impact karon ang neta mo kay first time daw, ingon pa nila, nga medyo nakahapsay kalinaw sa time ni Kuan, oras kasuhan, maningon ako nga, taga-imig panahon ng mga politiko nga, ay saan yung hilabte, maservisyo lagi ni.
Kay kung dili ako mo po'y mabalikan nila, ako'y mangunay ng inyong abogado. Para tinod na para sila akong tulisokon mingon ko nga you are not serving very well. Ako niya na ko ta sugan akong kinabuhi ning kamo banjing lang. Yeah. Last Board Member Lee, and then si Wyatt and si Edgar. nag-charge man ang NDCP, dinalisod labi na ng mga increase ron sa rate. Pila may gi-allow o gi-apply ba ba na gihapon ng multiplier? Generally, multiplier. Katubang Meaning, multiplier ba nga? Pasabot na to, kung charge of 10 million ang NDCP, iminyo mo nang itakang sa consumers, di ba? But you cannot collect 10%, 100% sa 10 million, di ba? So doon ay certain multiplier na ma-recover ninyo ang di ba na 100% na collection efficiency ninyo, di ba? So nag-apply ba mo gihapon karon og multiplier? Wala. Mary. Okay. Sa ko alam wala may multiplier nga mong kung sa gibil ni kuan power supplier or GCP mo rin siya implement para sa regard ka following sa formula gid sa ERC. Ayaw nakuha niyo ang point ng ano. Sabi, mag-charge ang GCP og 10 million, bayaran niyo ng 10 million, di ba? Pero ang iyong collection, yun ang ipakang po sa consumers, di ba? Paso na. O 100% yung collection efficiency, okay. Ma-recover, ma-offshoot ang 10 million. Nagaroon pila man yung collection efficiency, kita na ito 96%. So, na 4% nga i-absorb ninyo o ipakang o Attorney Islam, okay. Sige, actually mo nang hinundan nga nung gusto mo magpaimbita para masabtan ang although a little bit technicalities natin itawag na under over recovery or true up mechanism. For example, karon dapat magbayad tag 100 niya nasingil karon kay 90 raman o sa sunod bulan na ilan na ang nay formula ang ERC gitawag na i-true up nga wala man yung masingil nga dapat singlon ni siya dito into a something of a rate. So mo na ipag-true up kay naman tigit na lag period. Ang atong gikuha karon nga kuryente, karon adlaw kunwari. Karon adlaw. Dili man na nato kay bayaran diretso. So ato pa na siyang ibaligya sa sistema nato abot dito sa end users kato kinakadulo. Pag abot dito maningil ta December usually April 26 no. Pag ningil na to so natay 1 month lag. Kan gigamit nato karon dili pa ni singlon dayon. Singlon pa ni sunod. So dili tapos tama to yung pangutana nga dili man tan makulikta mo na mag-true up na formula lang ERC nga dapat kung unsa lang imong nakuha mo imong singlon mo nang unsay mag-true up kung nasobra kapag singil makita na sa formula kay naaman tay record ang nakagwapo sa ERC kay naamay ko sa ERC for 17 years natay monthly nga ginasunod ginatan-aw siya gina-audit siya kung tama ba o dili so mo na siya balik ko na kung pangutana kay nundong ko katong gitawag nga kaning rules for setting electricity wheeling rates. Sa una, cost methodology ta, no? Ang cost methodology is katong sa una bago ning taripa katong na commercial ko. Ikaw saniko ka, okay, pila may imong kailangang singlon nga taripa para maka-operate ka viably. So himo din sa rate application sa ERC kung siya unsay test period. Sa una, ang test period ng COP mingon siya nga 2005 mo ni among cost of operation. Minto sa historical, no? Tanawon siya, oy sobra man na. Ay mong history maura man di sa sobra man ka. So i-validate na sa ERC. So in short, what he's trying to say is give us your cost of operation. Tanawon na mo. Tapos dito na tong niabot na tawag nato nga 5% reinvestment fund para kapit sa maglain ka, ang project nimo. So mo na ang pag-determine sa una sa taripa sa tanang electric kooperatiba. Cost methodology. Dapat tagaan lang ka, dili sobra, igo-igo ra. Kaya lang, ang problema ato mao ni. Ang imong test period, kung iyong kag 2005, pag-abot sa 2016, dili na pareho. Kaya naa may inflation. No? Pag iyon mo nga, sa una, 25 centavos yung ipabanon siyang bata, okay ra. Pero pag high school niya, lahat na nga tuig, wala naging mapalit na. So mo nang sige great increase. Ang gihimo karon sa ERC mo na to. Okay, sabutan na to para mas dali ang inyong application which is in 2013 wala pa ta mag-apply balik so okay, BSM mao ni pili mo pang operate mao ni
Ang low voltage, mauna siyang classification, high voltage. So, tulo na lang ka classification. Wala ito commercial pa. Depende na sa voltage using mo. Nga naman, mas dako ang imuhang voltahe, mas dali ang imuhang serbisyo nga naman. Siya naman. No? Kanang gitawag nga cost of service. No? Ang residential, lagyo magkay usa-usa man. So, naapoy cost of service nga lahi. Munang iyon sa ERC yun ani. Okay, yun na rin. Para wala mo ilalis, kaya nilain mag-rate, same size, same demand, same price. Kung sa'yo pasaputan na niya, kung pariyo takatako sa Sibico 1, Cebu, ang gamit natin is 40 megawatt, ano rin lang. No? Kaya wala mo ka pala sa uban na. Pero kahiring mo ko na nakitagan mo siya. So, i-classify ka mo. 40 megawatt mo, ang gamit, pareha. Ang inyong number of consumers, pareho. So, ganun lahi mo mag-presyo. Ang game mo siya si pareho mo tanan ha, kaning isa ka grupo pareho mo. Yes, para pareho tanan. Dili magtuglog-tuglog mga kami gamay mi kayo nga mas mahal. So ang gamay po gigrupo po na siya, gi-cluster siya nga sa iyang gamit, kung pila sa kamigawat o sa katako ayang population yang kuan. So dapat pareho ang presyo. Mao na ang gitawag nga RCWR. Ay pasabot niya, same size, same price para sa kuan. So yun na ang pag-determine. So, muna nang tanatangan, nag-classify kay mauna karon ang way sa ERC para makita nga dapat pareho. Okay. Okay, 10 minutes before we wind up our program, natay part 2 hopefully karong next Sunday po at tota sa sanay ko na dyan po nakabalik kauban sa Board of Directors. Wyatt, yung question please, and then Edgar Soronda. Take note ha, 10 minutes ta. Speaking of system loss, unsay mga gi-implement sa Sanico nga para magamay-gamay ang mga system loss nato? Kaysa ako ang bill nga 4,300 plus ang system loss diha. So, and then, ay mga watog kuryente, apil man yata sa system loss, may mga convected na bata, na tayo nakasuhan, na tayo kuhan. Rough, ano lang siya status. Okay. So, simplify your answer, please. Engineer Neri. Ang atong systems loss, doon naman ni isagi ka-mention na niya ito ni Islang Kaganiha, doon itulo ka klase sa systems loss na technical, non-technical, o administrative. Pero sa bago karon nga resolution nag-iusan ng technical ug administrative. So technical ug non-technical. Sa technical nga systems loss aspect, mao gyud siya behavior sa atong linya, no? So kung magkadako ang ato ang kuan go demand, kadako utong konsumo, dayon ang imong size imong conductor, maura gihapon wala improvement. Doon na nay gitawag og kuan dia losses sa linya. So atong himo ana na mo nag-apply nato sa CAPEX nga ato ang ipadak-an atong conductor, labi na sa itong mga power transformers kanang mag-overload na hapit, no, ato siyang padakan o capacity. So sa mga CAPEX project na to previously nga itong ipang-implement, majority atong tuwa nag-address sa technical nga losses. Muna nga wala na ito na kuhan, wala na ito na experience nga unidako itong system. So tungod kay prior padaan ato na nang i-apply sa i-apply project. Doon na natin gatawagan ng forecasting sa itong CAPEX. So, like sa Sindangan, no, na-address na nato ang iyang losses dito nga before, kuha ito 50% systems loss, panahon ni dating GM Boyle. So, karon nag-reduce ang systems loss in terms of technical sa Sindangan. Tungkol kay maging substation dito. So, wala na po na experience ng under voltage. Ang ilang giingong nga, ang among kuhan sa una, ice plant, Digyo kagawa sa ice, digyo yun. Pero karon maka-ice na yun. Nanaganit sa libyo dito. Yeah. Nakamulaw nag-improve. Okay. So, muna yung mga technicals, isa lang na siya sa mga project nga na-implement. Dayon, gani, kung atong atong ma-recall previously, nag-file ko tag emergency CAPEX sa atong mga substation, labi na itong panagyo, padulong na ba? Kay labi na abrupt ang pag-increase sa demand. Like sa Rojas, no? Okay. Sa mga industrial center naman. So, ipang-apply na to na siya. So, mo tayo mga technical nga mga losses. In terms po sa ng technical, labi na ng mga kawatan o mga kurente. So, isa po sa nakita na po nang mo po itong i-address. Sa kung kang gina-mention ni PS ni Atty. Islang Kaganiha, puhon-puhon, makwenta ka nang itawag smart meter. Okay.
So, sa mag-address. yeah. Edgar Saranda. Okay, thank you very much. Dili ko ka-attorney, Miss Lang. Miss Lang, attorney ka to imong gingon ka ganina nga very kwan kay importante. Ikaw gani mismo nga stranger dinhi imong gibuhi sa imong kinhapit kinabuhi o take it seriously and avoid politics. One kung mabuti tabo nga wala nakadiha, how can you advise nga minimize lang, di maginato mga away, minimize lang ang politicking inside o sa serbisyo sa NECO. Actually, I'm not the solution. Ni Igor ako ni Tabang. Ang solution yun na agad ninyo tanan. Especially sa politiko nga kung pahangyo kumay mo, ay sa mga gagro pa manggod, no? Learn to trust the people inside at kung dili man katong mga nangawan na mga temay mo, no? Tapos by then tanan na to kung dili sila muhimo silang bulaton, then naatay katungod mulabi papawain sila. Okay, thank you so much. Niapa si Engineer Edelborgo Bebscheng ato ang suki sa Kapiyan sa Dipolog, former Vice Mayor sa Dipolog City. Patod pa niya. Last two question ni Sir Bebscheng. Good morning sa tanan, labi na sa atong bisita gikan sa Zaneco. Question number 1. Ano sa ang election sa District 6? What are its qualification hasta age limit? Question number 2. Pilay atong average monthly system loss sa Zaneco? How to improve it para dili mapass on sa mga konsumante? Salamat og more power kay na manindot na ang building hasta naapod tay payment through drive-thru. Dayon, why not our government improve, rehabilitate ang hydroelectric plant sa Iligan kay environmental friendly, kay Dacol or diesel electric plants para mabarato ang atong kuryente? Thanks again. Okay. Attorney Miss Lang, please. Okay, kanang pinaka-short mo na nga tubang. 10.15 ang present natong system loss within the cap. Tapos kung nganong dili man i-rehabilitate is something, a political question which is beyond the Zaneco to answer kan sa Iligan. I hope our congressman or whoever would be the governor would lobby to support that. So, katong unang pangutana nga kanong sa election sa District 6? Mangangyo ko katahuran, no? Kani ako man gisulti. They are all overdue nga. Kailangan na yung mag-eleksyon. Sa diyang ipangutana ko sa akong personal viewpoint, kung wala problema, masig kung magpa-eleksyon ta. But the atmosphere in the meantime is not so conducive. Tama, that's the right word. Kaya nga naman, kung ang isa magpadagan ta, in this district, na may lima kabakandang distrito, magpadagan ta, manukan ang mga politiko, sugdo nila ng kusog. Kaya, dili ko may yung kinsa ni sila, pero kung inisip nila kusog, apin na siguro ang gusto nila, nga punanan nila, kay para makatabang yun, kay sincere, lagi mo na yun ang atin umapot. Kaya lang, problema, ang dihang may elected karon, beholden na. Musunod na mismo ang politika within Zaneco. That's the reason why wala sa magpatawag, yun na to, amo sa tarong ng serbisyo, but I will assure na ako manangganyo siya nga, after May election, anong man na election, parang pili, no? Then magpatawag ta. I will ask niya to for that. Kaya naman, kana siya nanay nakalingkod, so kato napindi, di na po siya muso, kaya napindi, pero at least mabawas yun na to ang papolitika. In short, what we are going to do is, kung mahimo, kamo mismo at your end, dako na kayo ang constituents nga inyong giservisuhan, ayaw na nyo na apil pang Zaneco, kaya naayaw na siya sa mga emotion. Hinay-hinay nga lang. No? Kaya kung inyong i-appeal sa inyong agendang Zaneco, then ang may tabo might be sincere, but definitely, each one of you has that political agenda and interest, which we could not afford. Kaya ang tangiyan ani mga member consumers man. Okay. Thank you so much, no? Kay last concern, Engineer Neri. Kaya ako lang ipaibalo sa automatic paminano kung doon na may mga complaints, labi na rin kahit kapalong sa inyo ang area or sa kay mga problema diya with regard sa servisyo sa Zaneco, kindly call or text lang nga number, hotline number sa diri sa Dipolog 0920-629-0163. Smart na siya. Sa Globe 0955-884-8240. So sa Dipolog na siya ang area. Sa kunamo sa Pinyan, na number diri sa Smart 0938-663-6407 ug sa Globe 0926-296-3490. Sa Sindangan Area Office sa Smart 0948-722-9929 sa Globe 0935-327-8670. Kung naamo sa Liloy Area Office
sa Smart 0926-296-3490 ug sa Globe 0975-034-4376. Okay, thank you so much. May Sige, sir. katong gusto nga sanggunian, we could sponsor kahit ang opisina ang gamiton na sa NICO for you to have ang tawag na kay Spora, no? Pang business sa tao. Kung gusto niyo within the sanggunian itself sa inyong lugar, adtuan na mo, just send us invitations. Okay, thanks so much. Wala gyud tay time, maput lang na gyud tayo ini. Di pa maka parting words and statements sa mga bisita, no? So, unyara na hirit ninyo ang mga kwan. Okay, so parting words statements, Engineer Nirel Libradilla, please. Salamat sa Kapiyan sa Dipolog sa pag-imbita ini ang kwan karon ini ang conference karon. Hopefully nga nakahatag mi og dugang kalamdag, no? Aron sa paghatag og kasayuran ngadto na sa atong member consumer. O padayon nato suportahan ang atong electric cooperative. Thank you so much. Miss Karen Ahijas, please, sa Portland again. So again, salamat ma'am sa members sa Kapiyan sa Dipolog o sa itong mga tigpaminaw. Salamat. Hinaot nga nakadugang kami dugang pagpasabot sa inyong mga pangutana kabahin sa power rates o status sa Zaneco. Okay, thank you so much. Now, itong gihangyo si Attorney Miss Lang na next Sunday po, mag-part 2 ta sa ito ang Kapiyan sa Dipolog discussion with Zaneco. Kauban na sa Board of Directors dito mismo sa Zaneco compound, no? Balik ta dito kay part man ni ikaduha man nato interview ni katulong interview dito lang sa Zaneco, balik na putas compound. So parting words coming from Attorney Reth Roswell Miss Lang. Ako pasalamat uban sa mga kauban karon na si among spokesperson, no, sa media, si Mr. Dante Sabihon ug sa mga opisyalis sa Zaneco and in behalf of the Board of Directors. No, daghang kayo, no, exciting ang ko kay everyday is service. No, para sa kuha, dako gyud ako magpasalamat sa Kapiyan sa Dipolog kay ngano man sila man kita nihatag oportunidad nga mo air sa side, no, nga bang sige istorya da paminaw ko sa inyong tubag. So ang uban nakikipang-atake, di lang po ko motubag kay ngano man wala man ko gipadala-dari para motubag sa mga pangatake. Motubag ko sa issues. So if you have some concerns, I know daghang kay diha nga nagpusok-pusok, just mean nga nagpaminaw mo sa Kapiyan sa Dipolog and you are very much interested. Kami isa lang mi sa mga higala nga gipabisita, no, support the Kapihan na apay mga daghang pangutana, the local politicians, the agrarian reports, government agencies. So exciting. No, nalipay ko kay nisugod nagbuhi na po ang media para sa dungang pong serbisyo. Kami sa Zaneco, balik ko na ko, kung naamay kakulangon, pasaylo kami, but we are doing our best. No? Pasaylo lang po gyapon ko nga pagbalik sa pangatuhuran sa tanang mga politikong concern nga naigo makag sa dili nga pang serbisyo rami, kung kulang tell us. But kung may mo, kamo mismo ang mulimit sa inyong pamolitika. No? Kay lisod man, dili man mo na maplista na, naamo mo yung kanya-kanyang interest. In fact, lastly, ipangutana sa kuha, yung pala kinsa akong gobernador, kinsa akong mayor, pasayloan lang ko, kaya akong mayor, si Gwyn, ang gobernador na ko, si Kwan, baka si Rama, depende. Basta sa Cebu ko kapuyo, so dito lang pumupili. Mangayo lang ako katawag. Dagang salamat sa Kapiyan sa Dipolog. Okay, thank you so much. Wala gyud tay panahon po ta. So, kini si Edith Painti, ito mo yung regular anchor and host sa Kapiyan sa Dipolog. See you on Sunday para sa part 2 na to sa ito ang Zaneco. Okay? So, God bless us all. Studio, take it away. Wala po, okay. Picture sa sir. Ayan pa mo. Yes, ka. Agaw, boy. Ikaw. Sige.